Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Zhang Shuyun, 47 taong gulang, at ako ay isang janitress. Ang tanda-tanda mo na. Ang lakas pa ng loob mong magpunta dito para makipag-date? Wala kang kahihiyan. At nangangamoy asim pa ang katawan mo. Sa tanda mong yan, gusto mo pa ng mas bata. May gana ka pang makipag-agawan sa anak ko. Ang kapal ng mukha mo. Umalis ka rito. Layas? Umalis ka na sabi. Lily, hindi ba sabi mo tutulungan mo ang tita mong makahanap ng makakasama sa buhay? Zhang Shuyun, isa ka lang namang mahirap at walang kuwentang tao? Kung hindi lang dahil sa rating ng show? Bakit naman kita papansinin? Umalis ka na. Hindi pwede, may kailangan pa akong sabihin. Gusto kong magpaliwanag sa mga tao. Magandang araw po, President Gao. Magandang araw po, Young Master Chen Chen. President Gao, ito ang sinalihang dating show ni Young Master Chen Chen para po sa inyo. Ang tamang pag-ibig, hindi huli para dumating. Gao Ziken, kakaunti ba ang takdang aralin nyo sa kindergarten kaya nangungulit ka? Lolo, mag-aanim na pong taon ka na pero wala ka pa ring asawa. Ngayon, uso na sa kindergarten na mga lolo at lola ang naghahatid sa school. Kapag hindi mo ako binilhan ng lola ngayong araw, hindi na talaga ako papasok sa kindergarten. Lahat ng taong iyon ay habol lang ang pera ni Lolo. Ayaw mo rin naman na makahanap si Lolo ng lola na mukhang pera, di ba? Lolo, hindi ba't gusto nyo lang magpanggap na mahirap? Matagal na akong handa. Ipasok ang gamit. Ikaw na bata ka, anong binabalak mo? Sasama ako kay Lolo sa pakikipag-date. Tandaan niyo ang pagkakakilanlan ni Lolo. Hinding-hindi niyo hahayaan na malaman ng sino man sa labas. Masusunod po. Alis! Napakarami mo talagang kalokohan, bata ka. Huling beses na ito Isang hamak na delivery driver na wala man lang insurance at naglakas loob pang pumunta sa matchmaking program namin para maghanap ng partner? Sa tingin ko ay mas bagay ka doon sa baliw na babae sa kalsada? Bakit ganyan ka magsalita? Layas, umalis ka na? Isama mo ang pabigat na iyan at lumayas na kayo? Chen Chen, sabi na nga ba ni Lolo, pera lang ang tinitingnan ng mga taong ito. Tara, umuwi na tayo. Ayaw ko. Hahanapan kita ng mabuting makakasama ngayong araw. Lola, sa wakas, nahanap ko na ang lola ko. Lola, ilang taon na po kayo? Anong klaseng asawa po ba ang hinahanap nyo para magpakasal? Gao Ziken, Lola, ano po sa tingin nyo ang lolo ko? Ang pangalan niya ay Gao Baichuan, 55 taong gulang, isa siyang delivery rider, balubas at may isang anak na kasama. Gusto ko pong hanapan ng makakasama sa buhay si Lolo. Pwede po ba kayong maging asawa niya? huwag kang makinig sa kalokohan ng apo ko. Bata lang siya at hindi pa alam ang sinasabi niya. Ngayon ko lang nakita ang batang ito. Pero bakit pakiramdam ko ay, napalapit na agad ang loob ko sa kaniya? Iniisip mo rin ba na dahil may kasama akong apo, ay isa na itong pabigat sa buhay? Hindi po, hindi yun ang ibig kong sabihin. Sa totoo lang, may apo rin akong babae. Nakasing edad niya rin. Kaya lang, nawawala ang nanay niya ng maraming taon na. Chen Chen, kahit na gusto kita, pero ang sitwasyon ko ay dapat kong ipaliwanag ng malinaw sa iyo. Simple lang ang buhay ko at wala akong gaanong pera. Simple lang din ang kalagayan ko, isa lang akong hamak na tagalinis. Ang gusto ko lang ay makahanap ng taong tapat na makakasama ko sa payapang pamumuhay. Para sa akin, sasabihin ko sa iyo ang totoo. $3,000 lang ang sweldo ko buwan-buwan. Kung sasama ka sa isang matandang tulad ko, siguradong mahihirapan ka sa hinaharap. Sa tingin ko, Laugaw, huwag kang mag-alala. Wala akong ibang hinahangad. Tingnan mo. May apo ka? At may apo rin akong babae, hindi ba't sakto lang iyon? Seryoso ako sa iyo, hindi ko lang alam kung ikaw ay. Dapat maging pursigido ang lalaki. Huwag kang mahiya-hiya. iniisip ko, baka masayang lang ang oras mo sa akin. Tara na, aalis na tayo. Ayoko po.
Gusto ko pong makasama si Lola. Chen, magpakabait ka. Umuwi na tayo kasama si Lolo. Ayoko po. Masamang lolo, tingnan mo ang ginawa mo. Kasalanan ni Lolo, ibibili kita ng bagong damit. Okay ba iyon? Ayoko. Binili ito sa akin ni Mama bago siya umalis. Tangi itong alaala sa akin. Chen, huwag ka nang umiyak. Tingnan mo. May dalang karayom at sinulid si Lola. Tatahiin ko ito para sa iyo, para maisuot mo ulit. Ano, okay ba? Tingnan mo ito, Chen. Nagustuhan mo ba? Nagustuhan ko po. Salamat po, Lola. Tingnan mo, pinagpapawisan ka na sa pagmamadali. Punasan natin iyan. Ayos lang po. Ako na ang gagawa. Shuyon. Sa tingin ko ay mabuti kang tao at mabait ka rin sa mga bata. Kaya kung ayos lang, magpakasal na tayo. Lola, ihahanda na po namin ni Lolo ang bagong bahay nyo at bukas ay susunduin na namin kayo ni Adik para iuwi. Laugaw, kung sa tingin mo ay masyadong mabilis ang nangyayari sa atin, o kaya naman ay hindi ito tama. Hindi kita pipilitin. May marriage license na tayo, mag-asawa na tayo sa batas, kaya dapat lang na magsama na tayo. Umuwi ka na muna para makapagligpit. Bukas ay susunduin kayo ni Chen. Sige, susunod po ako sa inyo. Halo? Shuyon, bilisan mong bumalik. May masamang nangyari kay Sixie. Ano? Bitiwan mo siya? Bitaw. Pakawalan mo siya. Hoy, babaeng walang hiya. Ibigay mo sa akin ang batang yan. Hindi niyo siya pwedeng makuha. Sino ka ba sa akala mo at nagagawa mo kaming utusan? Ang batang ito, palamunin lang naman siya sa bahay, pati ang buhay niya ay sa amin nanggaling. Ibigay mo sa akin. Bitiwan mo. Masamang tao, pakawalan niyo po ako, saklolo. Sexy, bitawan niyo siya. Sisi, huwag ka nang umiyak, Sisi. Huwag kang umiyak, Sexy. Huwag kang umiyak. Nandito ang lola mo, walang pwedeng manakit sa'yo. Huwag na pong umiyak, Lola. Hindi po natatakot si Sisi. Liping, bilisan mo at itakas mo na si Sixie. Ayoko po. Gusto ko pong samahan si Lola. Sisi, makinig ka. Hoy, ibalik mo sa akin ang batang yan. Anong ginagawa niyo? Aba, ikaw na malas na babae ka. May kapal pa ang mukha mong magpakita rito. Pagkatapos mong maging dahilan ng pagkakawala ng sarili mong asawa, likod naming mga magulang niya, ay kinuha mo ang perang pangsalbasana sa anak ko para lang pag-aralin ang batang yan. Tingin ko ay sumusobra ka na talaga. Tay, sa pagguho ng construction site kung saan naroon si Lidong, yung kaunting perang nakuha mula sa insurance, ay matagal nang ibinayad bilang dusa sa mga pamilya ng biktima. Saan pa ako kukuha ng pera? Huwag ka nang magpanggap na kawawa. Magaling ka lang magsalita. Pero sino ang nakakaalam kung palihim mo nang itinago ang pera? Nay, gumamit naman po kayo ng konsensya. Pagkaalis ni Lidong, ibinigay ko ang lahat ng ari-arian ko para lang bayaran ang mga utang niya. At buwan-buwan, ang malaking bahagi ng kinikita ko ay ibinibigay ko rin sa inyo. Lahat ng kinakain at ginagamit nyo, hindi ba galing iyon sa pera ko? Tapos gaganito pa ang sasabihin nyo sa akin, tanungin nyo nga ang sarili nyo, naging makatarungan ba kayo? Isang babaeng kagaya mo na ni hindi man lang makabuo ng anak na lalaki, ano pang mukha ang ihaharap mo para magreklamo ng ganyan? Tama iyon. Tandaan mo, bilang asawa ni Pamilyang Wang, responsibilidad mong pagsilbihan ang mga biyenan mo. Ang paggastos ko ng pera mo ay isang karangalan para sa iyo, huwag kang maging bastos. Ako pa ang bastos. Wang Lidong, idilat mo ang iyong mga mata at tingnan ito. Ginawa ko ang lahat para alagaan ang pamilyang ito, pero sa huli, sa harap ng mga magulang mo, ay wala pa rin akong halaga. Ako si Zhang Shuyon, at malinis ang konsensya ko sa inyo. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Huminto ka. Sino ang nagsabing pwede ka nang umalis? Ano ba, bitawan mo ako. Kaya pala, matagal ka na palang nakahanap ng pamalit. Naghahanap ka lang ng pagkakataong makatakas. Ikaw na malas ka. Magsalita ka ng totoo. Kayo ba ng lalaking ito sa larawan ay nagtataksil na noong buhay pa ang anak ko? Hindi ako kasing sama ng iniisip nyo. Kailanman ay hindi ko niloko si Lidong, kamakailan ko lang nakilala ang taong ito. Simula noong napasok ka sa pamilya ng mga pamilyang Wang, pag-aari ka na ng pamilyang Wang habang buhay, at kahit sa kabilang buhay, ay sa kanila ka pa rin. Subukan mong magpakasal sa iba, dahil isa iyong malaking pagtataksil sa anak ko.
Ayaw niyo sa akin at kay Sexy. Kaya isasama ko siya para makahanap ng matitirhan. Bakit bawal pa ba yun? Huwag kang magmalinis. Ang totoo, hindi mo lang kayang mabuhay nang walang lalaki, kaya gusto mong maghanap ng iba, di ba? Sige, pagbibigyan kita. Basta't mag-iwan ka ng apo para sa mga pamilyang Wang, pakakawalan kita. Anong tingin mo sa akin? Isang gamit lang para magkaanak. Tsaka, maraming taon na ang nakalipas nang wala na si Lidong. Paano ako magkakaroon ng anak sa kanya? Wala na nga si Lidong, pero hindi pa tapos ang pamilyang Wang. Anong gagawin niyo sa akin? Anong binabalak niyo? Bitawan niyo ako? Bitawan niyo ako? Huwag kang lalapit, tulong. Lola, bilisan mo, tumakbo ka. Young Master, ito ang pinakalumang property sa ilalim ng pangalan ni President Gao. Kung hindi lang dahil sa dami ng proyekto ng kumpanya ngayong taon, matagal na, dapat itong giniba. Sigurado po ba kayong patitirahin nyo si President Gao dito? Dito lang. Naitanong ko na kay Lola Shuyun, ang kapatid kong si Sishi ay nag-aaral sa kindergarten dito sa malapit. Bumili ka ng ilang kagamitang panlinis. Lilinisin ko ang bahay para hindi sila mainis paglipat nila rito. Masusunod po. Anong nangyayari? Wala po ito. Masyado lang mabilis ang lakad ko kaya nahipan ako ng hangin. Kaya naman pala, siya ang bago kong lolo. Napakagwapo niya talaga. Lolo, tulungan niyo po si Sixie na pagbayarin ng mga nanakit kay Lola. Ang Lola po ay sinaktan ng masasamang tao sa bahay. Sexy. Huwag kang magsalita ng ganyan. Laugaw, huwag kang makikinig sa biro ng bata. Nagkaroon lang ako ng maliit na argumento sa pamilya ko. Wala itong malaking problema. Lola, kung ang pamilya niyo po ay may reklamo sa kasal niyo ng lolo ko, kaya ang lolo ko ang makipag-usap sa kanila. Siguradong maaayos sila ng lolo ko para protektahan kayo at ang aking kapatid. Ang lolo ko ay isang boss. Isang boss? Huwag kang makikinig sa biro ng apo ko. Masyado na siyang maraming napanood na drama. Ini-imagine lang niya na ang lolo niya ay isang matangkad at gwapong big boss. Tama ang sinabi ni Chen. Kung halimbawa, may problema man sa pamilya mo, pwede akong tumulong na ayusin iyon. Salamat sa iyo. Iniisip ko na sa hinaharap ay wala na kaming magiging komunikasyon sa kanila. Pwede po ba kami ni Sishi? Na lumipat na dito ngayon? Siyempre naman, narentahan ko na ang bahay na ito. Hinihintay ko lang na lumipat kayo ni Sixie dito. Salamat po, Lolo. Ang gwapo talaga ni Lolo. Napakabait ni Sixie. Ngayon ko lang nakita ang batang ito, pero bakit napakagaang ng loob ko sa kanya? Parang ilang kilometro lang ito mula sa eskwelahan ni Sixie. Sinadya mo bang rentahan ito? Asawa na kita ngayon. At si Sixie ay apo ko na rin. Dapat lang na maging mabuti ako sa inyo. Tara, pasok na tayo sa loob. President Gao po. Ang mga hinihingi niyo pong gamit ay... President Gao. Ikaw po si President Gao? Ikaw ba si President Gao? Hindi. Hindi po. Tungkol po kay President Gao, nabalitaan niyang lumipat ng bahay si Lao Gao, kaya pinapunta niya ako rito para magdiwang? At may dala na rin po kaming kaunting gamit? Tama po siya. Chuyun, ano ba ang iniisip mo? Isa lang akong delivery rider, mabait lang talaga si President Gao, kaya pinapunta niya rito si Assistant Chen para asikasuhin ako. Kung isa man akong mayamang boss, sa tingin niyo ba dito pa rin ako titira? Nasa akin ang lahat ng pera ni Lolo, kaya siya naging mahirap. Si Kuya ay may milyon-milyong baon, at lahat yun ay ibibigay niya sa inyo. Kuya, parang nakita na kita dati. Kamukhang-kamukha mo yung Diyos ng kayamanan sa kalendaryo namin. Ganoon pala yun? Kung gayon, dapat kang magpasalamat ng mabuti sa kanya. Siyempre naman po. Sige na, ihatid mo na sina Sixie at Chen sa loob. May pag-uusapan lang kami ni Assistant Chen. Tara na, pumasok na muna tayo. President Gao? Talaga po bang wala kayong balak sabihin sa ginang ang tunay ninyong pagkatao? Kakasal pa lang namin ni Shuyun. Kung sasabihin ko sa kanya na ako ang presidente ng Gaoshan Group, baka mabigla si Shuyun. Tandaan mo, pumunta ka sa bahay ni Shuyun at tignan mo kung anong sitwasyon doon.
Kapag nalaman mong may nagbabalak ng masama kay Shuyun, i-report mo agad sa akin. Opo, sir! $500 lang talaga ang bahay na ito sa isang buwan. Baka naman gumuguho na ito. Sa kababayan ko ang bahay na ito, sa ibang bansa na siya nakatira at ayaw niyang nakatiwangwang lang ang bahay, kaya pinaupahan niya ito ng mura. Marami ka palang mayayamang kababayan. Hindi ko akalaing magiging ganito kaswerte ang buhay ko, na dahil sa iyo ay makikinabang ako ng ganito. Pwede naman naming gamitin ang mga muebles, di ba? Siyempre naman po, handa na itong tirhan. Napakagaling. Chen, Sixi, ito ang ating unang hapunan rito. Ipagluluto ko kayo ng masarap mamaya. Maghintay lang kayo. Tutulong na po kami. Marami kasing alikabok dito. Gusto ko lang linisin ng maigi. Ang ganitong klase ng mabigat na trabaho ay hindi para sa iyo, mamaya ay ako na ang gagawa niyan. Lolo, dun pa man, kaming dalawa na ni Lola ang gumagawa niyan. Gao Bai Chuan, maglilimampung taon ka na, ngunit nakahanap ka pa rin ng ganitong kabait na asawa, paano mo siya nagawang pagdudahan? At hahayaan mo pa siyang magdusa. Shuyun, may isang bagay na dapat kong sabihin sa iyo. Shuyun, mayroong isang bagay na dapat kong sabihin sa iyo. Bakit parang bigla kang naging seryoso? Kasama ko si Jiang Shuyun, inuutusan kita na simula ngayon ang mga gawaing bahay ay ibigay mo na lahat sa akin. Ikaw, hindi mo na dapat panghimasukan ang mga iyon. Opo, susunod ako sa iyo. Maliit na kapatid, sabi ko na nga ba si Lolo ay isang pinakamabuting lalaki sa mundo. Makakapag-relax na si Lola simula ngayon. Nanan, mula nang lumipas ang 6 na taon, nang sinabi mong lalabas ka para magtrabaho, at iniwan mo sa akin si Sixi, hindi ka na kailanman bumalik pa. Maganda na ang buhay ko ngayon. Kung sana ay narito ka. Napakakumpleto sana natin. Lola, miss na rin ni Sisi si Mama. Pa, talaga bang bigla ang nagpakasal ka? Hindi halata sa iyo matandang lalaki ka na mahilig ka pala sa mga usong bagay. Huwag mo akong pilosopohin. Tingnan mo nga ang sarili mo, batang pasaway. Noong nagkaroon kayo ng anak ni Nana na si Chen, umalis ka agad para magtrabaho sa malayo at hindi ka na bumalik mula noon. Lumipas na ang 6 na taon. Kailan ba kayo babalik ng asawa mo? Naku po, Papa, ang inyong anak at manugang ay sadyang may espesyal na trabaho lang. Pero wag po kayong mag-alala. Tapos na ang misyon ni Nanan. Makakabalik na siya makalipas ang ilang araw. Nanan, halika rito at bumati ka kay Papa. Pa, ako po ito si Nanan. Kamusta na po kayo at si Chen? Pagbalik namin ni Ehi, uuwi muna kami sa probinsya para sunduin ang nanay ko. Saka po kami sabay na bibisita sa inyo. Sa oras na iyon, ang ating pamilya ay magkakasama na sa wakas. Laugaw, sino ba ang kausap mo sa telepono? Ang anak ko at ang manugang ko. Halika rito. Lapit ka rito para makilala ka nila. Hindi naman masyadong formal ang suot ko. Lahat naman tayo ay iisang pamilya, wala na kailangang ganyang arte. Hayaan mong makita ka nila. Anak, manugang ko. Tingnan ninyo po ang aking asawa, Tita Shuyun. Bakit nawalan ng signal ngayon? Sige, okay lang pala. Pagkalipas ng ilang araw, pabalik na sila ng bansa at pasasamahan ko silang makipagkita sa inyo. Eksakto, ihahanda ko na ang pasalubong ko para sa kanila. Shuyun, naihatid ko na sina Chen at Sixi.
Shuyun? Ano iyan? Sa mall malapit sa bahay namin, mayroon silang anniversary celebration. May libreng pamigay ng mga itlog. Dadaan na ako roon mamaya para tignan. Sige. Pumunta ka na. Huwag po tayong magmadali. Lahat ng nakapila ay mabibigyan. Salamat po. Pasensya na po. Gifang, ako ito. Ay, hindi ba tita ko ito? Bakit? Masyado na bang naghihirap at pati sa mall ay kumukuha ng libreng itlog? Zhang Shuyun, sinasabi ko sa inyo, kung hindi kayo makabili ng itlog, wag na lang kayong kumain. Pumupunta pa kayo rito sa tapat ng mall para mamalimos, ikinahihiya ko kayo. Gifang, dati kapag may ganitong libreng aktibidad, hindi ba't ikaw ang laging nangunguna para magsama-sama tayo rito? Bakit ngayon ay ganyan na ang ugali mo? Naku, anong malay mo? Ang anak ni Gifang, isa na ngayong sikat na host. Ang mga katulad mo, na walang kwenta ang mga anak, at alam lang ay kumuha ng libreng itlog, gusto pang kumapit sa pangalan namin? Bagay ba sa iyo iyon? Wala akong balak na makipag-ugnayan sa iyo. Kung ayaw mo akong kilalanin bilang pinsan mo, huwag na tayong masyadong mag-usap mula ngayon. Huwag kang aalis, tita. Hindi pa nga ako nakakapagpasalamat ng maayos sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, at sa kawalan mo ng hiya sa pagpunta sa blind date show ko para magpasikat at makipag-date sa mga batang lalaki, hindi sana mabilis na umakyat ang posisyon ko. Hayaan na natin ginawa mo akong tuntungan para sa karera mo, pero ngayon, gumagawa ka pa. Gumagawa ka pa ng ganitong mga chismis. Sino ka ba sa akala mo? Para pangaralan ng anak ko? Ako ay mas nakatatanda sa kanya, wala ba akong karapatang magsalita kahit kaunti? Makinig kayo sa akin? Ang masamang babaeng ito, hibang na hibang na sa mga lalaki. Zhang Shuyun, sabi mo hindi ka nagpapasikat, ano pala ang tawag mo doon? Ang pagpapakalat ng maling balita ay may kaukulang parusa sa batas. Hoy, ikaw na masamang babae, kaya pala ilang araw na kitang hinahanap at hindi mahagilap. Iyon pala, nag-aayos ka ng ganyan at nagpapakita sa mall para sa masamang gawain. Anong ginagawa nyo? Hindi nyo na ako manugang? Anong karapatan ninyong manakit? Anong karapatan? Dahil pagmamay-ari ka ng pamilyang Wang habang nandito ka at kahit mawala ka na ay amin ka pa rin. Pananagutan mo ito. Sumama ka sa akin. Tiye? Kapag ang nakatatanda ay pinagsasabihan ka, dapat ay magpasalamat ka pa at nagagawa mo pang lumaban. Napakawalang hiya mo talaga. Kayo ang naunang manghiya sa akin. Paano nyo ito nagagawa? Tumahimik kayong lahat. Gusto kong makita kung sinong nangahas na lumaban sa taong malapit kay Li Chuang. Mahal, sa wakas ay dumating ka rin. Ang masamang babaeng ito, inistorbo na nga ang mama at ang ibang mayayamang kababaihan. Sa pamimili, sinaktan pa ang lola, kailangang turuan mo siya ng leksyon. Parusahan siya. Nan, huwag ka nang mag-alala. Sina mama at ang anak natin ay tiyak na lumipat lang ng matitirhan. Siguradong ayos lang sila. Mamaya, ng kaunti, susubukan nating maghanap sa ibang lugar. Magpadala ka agad ng mga tao doon. Paparating na ako. Pa, saan po kayo pupunta? Kailangan niyo po ba kami ni Nana na sumama sa inyo? May maliit lang na problema sa tinitirhan ni Auntie. Huwag kang mag-alala. Kaya na itong resolbahan ng papa mo. Ang likurang iyon ay kamukha ni Mama? Ibig bang sabihin ang asawa ni Papa ay si Ahe? Tawagan mo agad si Papa. Hindi ka marunong manatili sa pamilya-pamilyang Wang para pagsilbihan ang namayapa kong anak. Ito ang nararapat sa iyo. Bakit nyo ito ginagawa sa akin? Ngayon, kahit napahirapan ka namin hanggang sa hindi ka na makalakad, kailangang gumapang ka pabalik sa amin. Pero kayo ang unang. At nangangatwiran ka pa, ha? Hawakan niyo siya ng mahigpit. Wala kang hiya at masamang babae ka. Imbis na manatili sa bahay para sa namayapa kong anak, naghahanap ka pa ng ibang lalaki sa labas. Dahil sa iyo, ang pamilya-pamilyang Wang ay napahiya sa buong baryo. Tatapusin kita dahil iyan ang nararapat na parusa sa iyo. Tumigil
kayo? Tigil. Hey, ano bang ginagawa mo? Nanan, may emergency na utos galing sa nakataas. Kailangang bumalik ka na agad sa grupo. Sabi ng tumigil kayo. Suyun. Ayos ka lang ba? Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na saktan sila? Assistant Chen, ako po ang nag-utos sa kanila na gawin ito. Itong mga walang kwentang matanda na ito. Buong araw lang silang nag-aabang ng libre, sinisira lang nila ang imahe ng mall natin. Bilang miyembro ng Gaussian Group, kailangan kong alisin ang lahat ng itong basura. Tama na. Sa tingin ko ay ayaw mo nang manatili sa Gaussian Group. Saan galing ang matandang ito? Bakit ang yabang mo? Tinutulungan lang ng manugang ko ang sarili niyang mall na parusahan ang babaeng ito? Ano bang pakialam mo? Ang babaeng ito ay ayaw magluksa para sa anak ko. Dinidisiplina lang namin siya. May problema ba roon? Ako ang asawa ni Shuyun. Inaapi niyo ang asawa ko. Pagkatapos sasabihin niyo na wala akong pakialam? Zhang Shuyun, ito na ba ang nahanap mong ibang lalaki? Mas basura pa siya sa basurahan kung umasta. Kahit laitin niyo na ako, huwag niyo lang laitin ang asawa ko. Lalaitin talaga namin siya. Bakit? May magagawa ka ba? Ikaw, Binabalaan ko kayo? Ang taong ito ay hindi nyo kayang banggain. Matuto kayong rumespeto. Sino ba talaga ang matandang ito? Bakit pati ang Assistant Chen ng Gaussian Group ay napakagalang sa kanya? Oo nga. Makapangyarihang tao ba siya? Xiao Chuang? Tingnan mo kung paano nila tayo apihin. Assistant Chen, magkatrabaho naman tayo. Nandito rin ang asawa at biyenan ko. Huwag mo naman sanang ipahiya ang mukha ko. Wala ka talagang galang. Idilat mo ang iyong mga mata at kilalanin siya. Ang taong ito ay ang President Gao ng Gaussian Group. Siya ang President Gao ng Gaussian Group. At ang President Gao ay kababayan niya. sabi ko na nga ba, ang tanda na ni Zhang Shuyun, paano niya magagawang makaangat sa tulad ni President Gao? Wala pala siyang abilidad na dumikit sa may kapangyarihan, kaya dumikit na lang siya sa mga alipin na nakapaligid dito. Tama ang sinabi mo. Inakala mo bang porke kilala mo si President Gao, ay pwede ka nang gumawa ng kung ano-ano sa labas at gawin ang lahat ng gusto mo? Tingnan mo muna ang sarili mo at isipin kung sino ka sa akala mo. Anong karapatan niyo na paulit-ulit kaming insulteduhin? Tumahimik ka na? Ang asawa ng anak ni Guifang ay manager sa Gaussian Group. Kumpara sa lalaking napili mo, parang langit. At lupa ang distansya. Dahil sa respeto kay Assistant Chen ngayong araw, ayaw ko nang palakihin pa ito. Ganito na lang. Ikaw, lumuhod ka, humingi ka ng tawad sa aming buong pamilya at magiging maawain ako na palalampasin ko na kayo. Bakit ka pa nakatulala riyan? Hilain mo na ang matandang iyan sa tabi mo para lumuhod sa harap namin at humingi ng tawad? Kundi ay malalagot kayo sa akin. Lumuhod ka na. Shuyun, gusto niyo siyang mag-sorry sa inyo? Wala kayong sapat na karapatan para riyan. Ayaw mong makinig hanggat hindi pa huli ang lahat, ha? Sinasabi ko sa iyo, kahit lumuhod ka pa ngayon at humingi ng tawad, hindi na ito gagana. Kung hindi ko kayo mapapalaya sa High Chenji ngayong araw, ituturing ko na ang sarili kong talunan. Mga bata, Gusto mo akong palayasin sa High Chenji? Saan galing ang lakas ng loob mo? ako na ang susunod na magiging vice-presidente ng Gaussian Group. Ang tapusin kayo ay kasing dali lang ng pagpisa ng langgam, naintindihan mo ba? Sino bang nagbigay sa iyo ng pahintulot na maging vice-presidente? Tungkol sa promosyon ko, si President Gao mismo ang tumawag para sabihin sa akin iyan. Kung ganoon, ang tungkol sa promosyon mong iyan ay hanggang dito na lang. Napakalaki ng tiwala mo sa sarili. Kung hindi kita kilala, aakalain kong ikaw mismo si President Gao. Zhao Wenye, binibigyan kita ng 1 minuto para magpakita sa harap ko. Kung mapapapunta mo rito si President Zhao, luluhod ako at magpapakumbaba sa harap mo ng 3 beses. Si President Zhao ng Gaussian Group ay nandito na. Narito na sina Gaussian Group at President Zhao. Kayo po pala ang sikat na President Zhao? Tunay ngang may magandang tindig at napakagaling na tao. Lumayas ka. President Zhao, itong matandang ito na walang hiya, naglakas loob siyang katanungan ang desisyon ng grupo? Hindi niya kayo iginagalang pati ang iba pang mga opisyal. Higit pa doon, President Zhao,
Ginamit ng taong ito ang pangalan ni President Gao para gumawa ng kung ano-anong masama. Ang maruming taong ito na nagmamayabang lang dahil sa iba ay hindi dapat palampasin. Isang grupo ng mga hangal. Hindi nyo alam kung gaano siya ka-impluwensyang tao, pero naglakas loob kayong magsalita ng masama. Gusto nyo na bang mawala sa mundong ito? President Zhao, kung paano parurusahan ang taong ito, ikaw na ang bahalang magdesisyon. Opo. Magagawa mo pang ipaubaya kay President Zhao ang parusa sa akin? Li Chuang, ipinapahayag ko na ang proseso para sa promotion mo sa Gaoshan Group ay ititigil na ngayon din. Ano? Siya ay isa lamang na. Magsalita ka pa ng isa at tinitiyak kong pati ang kasalukuyang posisyon ng asawa mo ay mawawala. President Zhao, manahimik ka. Kahit narito pa si President Gao ngayon, ito pa rin ang magiging desisyon. Isama mo ang mga tao mo at lumayas na kayo. President Zhao, maari po ba ninyo akong patawarin kahit ngayon lang? Patawarin niyo po ako? Mga tauhan, palayasin sila. Anong ginagawa niyo? President Zhao, Asawa ko. President Zhao, Zhang Shuyun, swerte mo ngayon. Humanda ka sa akin. Shuyun, ayos lang ba ang mga sugat mo? Maayos lang ako. Tara na, umuwi na tayo. Pasensya ka na, Laugaw, dahil ngayong araw ipinakita pa ng pamilya ko ang gulo sa iyo. Magkapamilya na tayo, kaya huwag ka nang magsalita ng ganyan na parang iba ako. Yung President Zhao na yun, bakit tila rin nirespeto kanya ng gusto? Siya ba? Alam niya na magkababayan kami ni President Gao, kaya naman naging mabuti siya at tinulungan ako. Ganoon pala iyon. Pero, Laugaw, kahit na handang tumulong si President Gao sa atin, dahil lang sa mabait sila, hindi naman pwedeng palagi na lang tayong mga abala. Sa susunod na mangyari uli ang ganito, kung kaya nating tiisin na lang muna natin. Shuyun, ngayong magkasama na tayo, hindi ko hahayaan na api-apihin ka ng iyong biyenan. Kahit pa hindi ko kilala si President Gao, ganoon pa rin ang gagawin ko. Ikukuha kita ng tubig. Ah, boss. Ano po yun? May kailangan po ba kayo? Zhang Shuyun, sibak ka na sa trabaho. Hindi po, maayos naman ang trabaho ko. Bakit bigla na lang nagkagayon? Ikaw na mismo ang tumingin sa internet dahil nakipag-agawan ka ng mga itlog. At ang tungkol sa pakikipag-away mo sa mayaman, kumakalat na yan sa buong internet. Masyadong masama ang epekto niyan. Isisend ko na lang ang sahod mo ngayong buwan sa card mo, huwag ka na pumasok bukas. Boss. Hello? Shuyun, anong nangyari? Ako. Laging busy at pagod si Laugaw sa trabaho, hindi ko nahahayaang mag-alala pa siya sa akin. Sabi sa akin ng boss namin, magiging busy raw ang trabaho nitong mga susunod na araw, at dapat daw akong maghanda. Ikaw na po ang bahala muna kay Seishiha. Akala ko naman kung ano nang nangyari. Huwag kang mag-alala. Ako ang mag-aalaga kay Sixi. Bilisan mo, umalis ka na. Manager, pakitingnan naman ang mga papeles ko, tungkol po sa pag-aalaga ng bata, may karanasan na po talaga ako. Ang apo ko nga, ako mismo ang nagpalaki, tingnan niyo po, pakicheck lang po. Ang mga nani namin dito ay mga college graduate. Tapos ikaw na matanda na hindi man lang nakatapos ng high school, nakuha mo pang mag-apply dito? Alis! Isa kang matandang walang silbi na natanggal sa trabaho? Ang lakas pa ng loob mong mag-apply dito sa 5-star hotel namin? Ano sa tingin mo ang lugar na ito? Tambakan ng basura? Layas na! Kapag hindi ako nakahanap ng trabaho, ang lahat ng gastusin sa bahay ay babagsak lahat sa balikat ni Laugaw. Ano na ang gagawin ko? Tita, mahirap maghanap ng trabaho, di ba? Pirmahan mo ang kontratang ito? At hindi lang trabaho ang makukuha mo? Masisiguro ko na ang buong pamilya mo ay magiging marangya ang buhay habang buhay. Zhao Lily, nalinlang mo na ako noon, hindi na mauulit ang pangalawang pagkakataon. Mali ang nagawa ko noon, patawarin mo na ako. Ang programang ito ay talagang pambihirang pagkakataon para kumita ng pera. Kung hindi lang dahil sa naawa ako sa iyo, hindi mapupunta sa iyo ang magandang swerteng ito. Ang perpekto kong asawa. Kami ay mag-iimbita ng 3 babaeng panauhin para sumali. Ang grupo ng programa ay pupunta sa mga bahay nila para i-record ang pang-araw-araw na buhay ng kanilang mga asawa. Pagkatapos, sa pamamagitan ng mga manonood, ay iboboto nila kung sino sa kanila ang pinaka-perpektong asawa. At para sa unang pwesto, mayroong premyo na $1 milyong. Tita, hindi ba't bagong kasal ka lang, tamang-tama iyon para sa iyo? $1 milyong, sapat na iyon para makatapos ng kolehiyo sina Sixi at Chen. Kung ayaw mong sumali sa kompetisyon, nahihiya ka ba sa asawa mo dahil tingin mo ay kahiya-hiya siya? Hindi totoo iyan.
Eh bakit ka pa nag-aalinlangan? Handa na ang mga pagkain. Kainan na. Laugaw, mayroon sana akong gustong pag-usapan kasama ka. Shuyun, tungkol sa pagsali sa programa, susunod ako sa iyo. Basta masaya ka, ayos lang sa akin ang kahit ano. Salamat. Masyado ka namang nahihiya sa akin. Halika, kumain na tayo. Ayusin ang mga tao sa production, siguraduhing lahat ay nakaayos. Hinding-hindi ko hahayaan na si Shuyun ay mahirapan doon. President Gao, sa negosyo ng ating grupo, wala pa tayong sektor para sa entertainment. Sabihan ang planning department na maglabas agad ng plano. Sa loob ng 3 araw, gusto kong makita na ang estasyong ito ay binili na ng Gaoshan Group. Masusunod po. Talagang gagastos ng malaki para sa mahal, mukhang hulog na kayo sa pag-ibig. Ang enerhiyang ito ay hindi nagpapahuli sa mga kabataan. Kulang ba ang trabaho mo? Hindi po. Sakto lang, sakto na po. Paalam na po, President Gao. Magandang gabi po, President Gao. Laugaw, itong 2 bata, mapilit na gustong pumunta sa supermarket. Gusto mo bang mamasyal? Sige, tara na. Itago ang hidden camera na ito sa loob ng bahay nila. Siguraduhin malinis ang kilos. Huwag kayong magpapahuli. Maligayang pagdating sa mismong show ni ang aking perpektong asawa. Sa pagkakataong ito, nag-imbita kami ng 3 kababaihan para lumahok. Bago tayo magsimula, i-update ko muna ang ating mga alituntunin. Sa pahintulot ng ating 3 kalahok, naglagay na kami ng mga hidden camera sa kani-kanilang mga bahay. Mamaya, sa pamamagitan ng isang live stream, ay ipapakita namin ang bawat anggulo ng pang-araw-araw na buhay ng mga asawa ng ating mga kalahok. At hindi lang yan, real-time din nating i-update ang suporta mula sa ating mga manonood. Sino kaya ang makakakuha ng $1 milyong? Abangan po natin. Ipakilala na natin ang ating unang kalahok, si Miss Jang Shuyun. Lily, hindi ba sabi mo ay recorded lang ito? Bakit naging live stream na ito ngayon? Niloko mo na naman ako. Tita, mas kapanapanabik ang live stream kaysa sa recorded lang. Maghintay ka na lang na mapahiya ang wala mong kwentang asawa sa harap ng kamera para tumaas ang ratings ng aking programa. Ikaw, aalis na ako sa kompetisyon. Sandali. Jang Shuyun, hindi mo ba binasa ang kontrata? Ang sinumang aalis ng maaga ay kailangan magbayad ng $2 milyong bilang parusa. Ano? Kung ayaw mong makasuhan, sumunod ka na lang ng maayos. Countdown para sa live stream. 3, 2, 1. Kamusta po sa inyong lahat? Isa po akong kalahok, kasalukuyang walang trabaho. Ano bang klase ng mga tao ang kinukuha ng show na ito? Ang asawa niya ay walang trabaho. Tapos lalahok pa siya sa paghahanap ng perpektong asawa? Nagbibiro ba siya? Tama. Hindi ba sabi nila noong una, ang mga pamilyang sasali sa programang ito ay lahat mayayaman at tanyag? Bakit ngayon may kasaling dukha na tulad niya? Lao Chen? Mula, kailan ka pa nanood ng mga walang kwentang palabas na ganito? Bakit? Hindi naman ito boring ah. Ako po ang unang kalahok, sa ngayon. Ang boses na iyon. Lao Chen, pwede ko bang mahiram sandali ang phone mo? Ha? Sige. Kasamang Wang Nannan. Narito po. Dumating na ang pribadong eroplano galing abroad. Sumama ka na sa akin para sumakay agad. Opo. Mga manonood, manatiling mahinahon. Hindi lang iisa ang ating panauhin. At ngayon naman, sa pamamagitan ng masigabong palakpakan, ating tanggapin ang 2 pang panauhin. Gifang. Halo sa inyong lahat. Ako ang pangalawang panauhin, isang mayamang may bahay. Ako ang pangatlong panauhin, isa akong negosyante, na may hawak na 10 kumpanya. Ito dapat ang kalibre ng programang ito. Kumpara sa kanilang dalawa, ang matandang babaeng iyon na unang panauhin ay mas malala pa sa isang payaso. Gifang, ang asawa mo, hindi ba wala na siya noon pang maraming taon nang nakalipas? Paano mo? Tumahimik ka. Jang Shuyun, akala mo ba ay ikaw lang ang may kakayahang makahanap ng makakasama sa buhay? Kaakit-akit pa rin ako, kaya ko rin iyan. Ngayon, ipakikita ko sa iyo ng maayos ang malaking pinagkaiba nating dalawa.
Narito na ang lahat ng mga panauhin. Pagkatapos nito, tayo ay opisyal nang magsisimula sa bahagi ng livestream kung saan oobserbahan natin ang kanilang mga kabiyak. Kaya una sa lahat, alamin muna natin. Sinasabi ni Jang Shuyun na prektong asawa, ano nga ba siya kagaling? Tisi, tuturuan ka ni Kuya kumilala ng mga relo. Ito ay Rolex, ang tawag naman dito ay Patek Philippe. Ito naman ay... Ito ang tinatawag na Vacheron Constantin. Kuya, ituro mo na to sa akin. Lola po, tingnan niyo po, nasa livestream tayo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ang asawa ng unang kalahok, isa akong delivery driver. Sabi ko na nga ba, walang kwenta ang lalaki niya. Tama ang hinala ko, isa siyang basura ng lipunan. Ang isang delivery driver, karapat-dapat bang tawaging perpektong asawa? Nababaliw na yata ang matandang iyan. Sandali lang. Hindi niyo ba napapansin na sa harap ng batang iyan ay maraming mamahaling relo? Para sa isang pamilyang hindi man lang makaabot sa sahod ng ordinaryong manggagawa, paano sila nagkaroon ng napakaraming mamahaling bagay? Ibig bang sabihin nito? May hindi kayo alam? Ang asawa niyang iyan, napaka-ambisyoso. Jang Shuyun, ang mga relo sa bahay niyo, hindi kaya ang asawa mo, noong nagde-deliver siya, ay kinuha ang mga iyan sa mga customer? Nais ko lang linawin. Na kapag sa gitna ng ating livestream ay mapatunayang ang ating kalahok ay may ginawang kahit anong krimen, direkta kaming tatawag sa 911 para ang kriminal ay maparusahan. Hindi po ganoon. Ang mga iyan ay hindi ninakaw. Kung gayon ang mga relong yan, paano mo ipapaliwanag? Hindi po yun ninakaw. Sinabi sa akin ni Laugaw. Kung saan nanggaling ang mga iyan, binili niya. Binili niya lang ang mga pekeng relo para paglaruan ng bata. Peke lang pala ang mga iyan. Mahirap na nga, mapagpanggap pa. Ang asawa mo ay talagang ambisyoso. Bakit naman ang mga matatanda ay napakamapanghusga? Inaapi niyo ang magandang si Lola Shuyun. Ang lolo ko ay hindi katulad ng iniisip niyo. Siya ay isang napakayamang tao. Hindi ba yan ang Forbes magazine na kinabibilangan lamang ng 10 pinakamayamang negosyante sa mundo? Ibig bang sabihin ay asawa ni number 1 ay isa talagang napakayamang tao at ang pagiging delivery man niya ay pabalat bunga lang? Chen, ilang beses ko na bang sinabi sa iyo, bakit mo na naman in-edit ang litrato ko para lumabas sa Finance Magazine? Sinabi ko na sa iyo, hindi ka anak ng mayaman. Anong klaseng lalaki ka ba? Pinapanood mo lang na inaapi si Lola Shuyun. Hindi ako papayag na magkaroon ng lolo na walang kwentang gaya mo. Kuya, alis na tayo. Chen, Sixi, Exy, tulungan nating makahanap ng paraan si Kuya. Magsisimula na ang livestream para sa segment ng pagpapakita ng tahanan. Kailangan nating ipaglaban ang kangdangal ni Lola. Hindi natin hahayaang apihin si Lola ng mga masasamang taong iyon. May naisip na ako. Gumagamit pa pala ng in-edit na litrato. At dahil ganyan ang lolo, asahan mo ng ganyan din ang mga bata. Nakikita ko na ang buong pamilya nyo ay pare-parehong mayayabang na mapagpanggap lang. Ikaw, okay lang kahit nalaitin mo ako, pero pati ba naman ng mga bata idadamay mo, napakasama mo talaga. Miss Zhang, medyo prangka ang mga panauhin natin. Pero may punto sila. Bakit parang nagagalit ka na yata? Oo nga pala, host. Susunod na natin ang obserbasyon sa kanilang sariling pamamahay. At dahil kahit magazine ay pinepeke ng mga batang ito, malamang, pati ba naman ang sa loob ng bahay nila, tingin nyo marami pa silang itinatagong mga peke rito? Huwag na tayong magsayang ng oras, ay ipagpatuloy natin ang panonood. Gamit ang mga pambihirang kayamanan na ito, tignan lang natin kung sino pang maglalakas loob na apihin ang aking Lola Shuyun. Tingnan nyo, yung painting na spring hunting map, mukhang orihinal na likha ni Song Bohu. Paano naman nangyari yun? Ang spring hunting map ni Song Bohu ay matagal na nabili ng pinakamayamang tao sa lungsod ng Haicheng sa halagang $100 milyong sa pamamagitan ng auction. Huwag mong sabihin na ang asawa ni number 1 ang siyang pinakamayamang tao sa Haicheng? Sa aming unang guest, nais ko lang po itanya kung
Itinatago niyo po ba sa amin ang tunay na kalagayan ng iyong pamilya? Sa totoo lang, ang asawa niyo po ay may iba pang pagkatao. Hindi po totoo yan, isang simpleng delivery rider lang ang asawa ko. Sa pagkakaalam ko, iyang asawa niya ay kabarangay lang din ni President Gao na isang taga-bukid. At pagdating naman sa painting na iyan, paniguradong ginamit nila ang pagiging makapal ang mukha para hiramin ito kay President Gao at magkunwaring mayaman. Tumingin kayo bilis, nandito na ang asawa ni guest number 1. Miss Zhang Shuyun, nais ni Direktor na tawagan mo ang iyong asawa para makumpirma ang totoo. Handa ka bang gawin iyon? Chen, Sishi, nandito na ako. Sino ang nag-utos sa iyo na ilabas ang mga gamit na ito? Gusto ko pong ibalik ang dangal ni Lola at ipaalam sa lahat na si Lola ay si Gao Shan. Laugaw, mayroon ka bang itinatago sa akin? Kung sasabihin ko sa krusyal na sandaling ito kay Shuyun ang totoo, siguradong iisipin niyang niloloko ko lang siya noon pa man. Shuyun, ang mga binili kong ito ay puro peke lang. Nagustuhan ko lang ang mga ito, kaya basta-basta ko na lang binili. Pekeng gamit na naman, sunod-sunod na kasinungalingan. Iyang walang kwenta mong asawa at ang dalawang paslit na iyan, talagang hindi na nagbago ang mga walang hiya. Host, ang ganitong tao ay hindi karapat-dapat na makipagkompetensya sa premyo. Iminumungkahi ko na agad siyang paalisin sa recording na ito. Maaaring hindi kayang bilhin ng asawa ko ang sinasabi niyong mamahaling gamit, pero sa buong pamilya namin ay todo ang pag-aalaga niya. Isa siyang mabuting asawa. Tumanggi akong umalis sa paligsahan. Galit ang Chen kay Lolo, hinahayaan lang din na apihin si Lola Shuyun. Chen. Kuya, Papa, Mama, miss na po kayo ng Chen. Paumanhin po sa ating mga manonood. May biglaang problema po ang aming technical department. Ngunit inaayos na po ito ngayon. Munting pasensya lang po muna ang hinihingi namin. Chen, ikaw ba yan, Lolo? Tungkol sa pagbili ng TV station, kumusta na ang ginagawa ng planning department? President Gao, wag po kayong mag-alala. Manager Kian, hindi lang po binili ang TV station na ito. Nag-invest din po sila sa isang napakasikat na programa sa TV. Tinitiyak po nito na ang ating kumpanya ay talagang kikita ng malaki. Narito ang pinakabagong balita. Ang kamera para sa unang pamilya ay okay na at bumalik na sa normal. Ngayon po, ibabalik na po natin ang ating mga mata sa kanila. Ang usapan natin, hindi ito dapat malaman ni Shuyun. May mga kamera sa loob ng bahay, sa labas na lang tayo magkita. Kakasabi mo lang na sobrang maasikaso at mapagmahal ang asawa mo. O ano ngayon? Ngayon namang nakatalikod ka ay may ginagawa na siyang kalokohan? Ang bilis namang mapahiya ng mukha mo. Sinungaling. Hindi ako lolokohin ng asawa ko. Kung nagtataksil man o hindi, tingnan natin ang nakatagong kamera na nakalagay sa labas para malaman ang totoo. Ano? Naglagay din kayo ng mga nakatagong camera? Ang ginagawa niyo ay panghihimasok sa privacy ng ibang tao. Labag po yan sa batas. Tita, nakalimutan mo na ba ang $2 milyong na multa sa kontrata? Ngayon naman po, gagamitin natin ang nakatagong kamera para malaman natin ang mga lihim sa likod ng tila perpektong asawang ito. Diyos ko, hindi ba yan ang tanging limited edition na disenyo ng Mercedes-Benz G-Class? Dito sa Haichenga, ang taong makakabili ng ganyang uri ng sasakyan ay ang pinakamayamang si Gao Baichuan lang. Magandang araw po, President Gao. Anong nangyayari? Ang grupo ng mga bodyguard na iyon, bakit sila nagbigay galang sa asawa niyang walang silbi? Tungkol sa asawa ng ating unang panauhin, mukhang hindi talaga biro ang pagkatao niya. Ipatuloy natin ang panonood sa pagdaloy ng ating kwento. Magandang araw po, President Gao. Magandang araw po, President Gao. Wala naman po ang asawa niyo rito, kaya President Gao hindi niyo na kailangang... President Gao, nagkataon na wala si Shuyun sa bahay ngayon. Isasama ko si Shuyun sa susunod na araw at bibisitahin namin kayo ng personal.
President Gao, Assistant Chen, siguro naman ay marami kayong gagawin, di ba? Halika, ihahatid ko na kayo sa kotse nyo. Wag na po. Wag na po. President Gao, paano naman po yung tungkol sa plano? Nagtitiwala ako sa inyo, sige. Gawin nyo na iyan. Yung tungkol po sa... Pero ang budget para sa investment ay... Mag-ingat po kayo, President Gao. Paalam po. Ibang tao pala ang binibigyan ng galang ng mga bodyguard na iyon. Mukhang nagkamali ako sa nakita ko kanina. Sa tingin ko, ang palabas na ito ay pakanalang ng lalaking iyon na naghahanap lang ng atensyon. Para lang magpasikat sa mga kapitbahay, humingi siya ng tulong kay President Gao. Bakit mo iniisip ang ganitong masamang bagay tungkol sa iba? Hindi ganyang klase ng tao ang asawa ko. Kung ganoon, para po sa ating mga manonood, upang tunay nating madama ang sigasig ng iba't ibang kumpanya sa ating programa, magsasagawa po tayo ng isang live na kompetisyon. Pipiliin natin ang kumpanyang may pinakamataas na halaga ng investment para maging part. At ipapakita namin sa malaking screen ang pangalan at larawan ng chairman ng mananalong kumpanya para ipaalam sa buong mundo. Tingnan mo, bilis! Hindi lang sila pipili ng investor ng programa. Sa pamamagitan ng kompetisyon, ilalabas pa nila ng diretsyo ang larawan ng big-time na investor na iyon. Ito na siguro ang kauna-unahang beses sa isang palabas sa TV, di ba? Nakaka-excite naman. Gusto kong makita kung dito sa Hai Chen-ji, kung sino talagang boss ang may pinakamaraming pera. Tingnan nyo dali. Ang nasa unang pwesto, ang amo ng Moonlight Group, hindi ba asawa siya ni Liu Nana? Iyong lalaki ko talaga. Para lang pasayahin ako, nag-aaksaya ng pera. Ito ang nasa isip ko na perpektong asawa. Iboboto ko talaga ang numero 2. Miss Zhang Shuyun, hindi ba ang hilig magkunwari ng asawa mo? Bakit parang wala siyang kibo ngayon? Mukhang ang pagsasama ninyong dalawa ay... Maaaring hindi kasing yaman ng asawa niyo ang asawa ko, pero tapat siya sa akin. Ang mga bagay na ito ay hindi matutumbasan ng pera. Tingnan nyo, ang pangatlong kalahok. Ang asawa ni Xia Gifang, si Huanyu Group Lee Changming. Hindi lang sumali sa bidding ang asawa ng pangatlong kalahok, naglabas pa agad siya ng $18 milyong. Sa pagpili ng asawa, hindi mahalaga kung gaano siya katanda, ang mahalaga ay sobra ang yaman. Pero ang ibang tao riyan, ginagawa pang kayamanan ang asawa niyang hamak na delivery driver. Anong masama sa pagiging delivery driver? Nagtatrabaho kami gamit ang sariling kamay at kumikita gamit ang sariling galing. Ikaw, paano mo nagagawang manginsulto ng ganyan? Huwag kang magpanggap na malinis. Sinasabi ko sa iyo, ang aming Changming sa lalong madaling panahon ay magiging nag-iisang financier ng programang ito. Kaya maghanda ka na dito sa programa dahil talagang gagawin kitang katulong. Ikaw, hump! Magsisimula na ang huling bilang ng laban. 3, 2, 1, hinto. Ipinahahayag ko, ang Huanyu Group na kinakatawan ni Mr. Lee Changming ay siyang nanalo para sa... Anong nangyari sa programa? Bakit lumitaw ang litrato ko doon? Hindi ba siya yung asawa ng unang kalahok? Bakit nandoon ang litrato niya sa PK list? At kumakatawan pa siya para sa Gaussian Group? Ibig bang sabihin ay yung guard kanina ay nagbibigay pugay sa kaniya? Siya ba ang totoong President Gao? Makinig po kayong lahat, pakalmahin po muna ang inyong mga kalooban. Pagkatapos suriin ng teknikal na departamento, ang nangyaring sitwasyon kanina ay dahil sa pagkakamali ng staff ng programa. Napagpalit nila ang litrato ng Gaussian Group President, inilagay ang litrato ng isang kalahok. Kaya naman po, nagkaroon lamang ng hindi pagkakaintindihan. Kaya ngayon po, wag po nating basta-bastang paniwalaan ng mga bali-balita. Nang nakita mong nandoon ang litrato ng asawa mo, natutuwa ka sigurong masyado? Kaso lang, hinding-hindi ka magkakaroon ng kapalaran na maging mayaman. Isang pulubi ka na simula pa nung pinanganak. Hindi naman ganoon ang iniisip ko. Huwag mong ipilit sa iba ang iniisip mo. Sa estado mo sa buhay, napakaswerte mo na nakuha mo si ang pansin ni President Gao. Kahit sino pa man siya, wala kayong karapatan na hamakin at pagsalitaan siya ng masama. Huwag kang mag-alala ate, itong mga taong nang insulto sa inyo, ako na para sa President Gao ang parurusahan sila. Nasaan si station manager? Assistant Chen, ikaw, ano po ang kailangan nyo? Ang program nyo, para lang sumikat, hinayaan nyo ang ibang guest na manlait ng kapwa. Ngayon, sa ilalim ng pangalan ng Gaussian Group, inuutusan kita, itigil agad ang pag-record ng show, ayusin nyo ang lahat ngayon din. Ano? Ititigil ang show para ayusin? Assistant Chen? Kahit pa sa Gaussian Group kayo,
At kahit gaano pa kayo kayaman at kaimpluwensya, wala kayong karapatang pakialaman ng tungkol sa aming show. Walang karapatan? Idilat nyo ang mga mata nyo at tingnan nyo ng maigi. Ang Gaussian Group ay binili na ang inyong TV station. Ngayon sabihin mo sa akin, may karapatan na ba ako? Bakit nyo ako tinitingnan? Iligpit nyo na ang mga gamit. Iligpit ang mga kagamitan. At isa pa, ang host na ito, palitan nyo siya. Ano? Sa anong karapatan? Ang aming Lily ay may pinirmahang labor contract. Mapapalitan mo na lang ba ng basta-basta? Huwag niyong isipin na napakagaling na ninyo sa Gaussian Group. Sinasabi ko sa inyo, hindi rin papatalo ang asawa ko. Hello? Ano? Nalugi ang negosyo? Mahal. Makinig ka. Magpapaliwanag ako. Ano? Hihiwalayan mo ako? Assistant Chen, parang masyado naman atang. Sister-in-law, nagpagal po kayo. Suyun, huwag mo nang isipin ang $1,000,000 na premyo. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahalang kumita ng pera. Simula ngayon, sisiguraduhin kong hindi na kayo mahihirapan ni Chen Chen. Sige, naniniwala ako sa iyo. Hello? Suyun, sasagutin ko lang ang tawag na ito. Chen Chen, pakita mo ang kwintas mo kay Grandma Song, pwede ba? Opo. Lola, anong problema po? Inaantok lang si Lola. Gabi na, sumama ka na kay Kuya, maghilamos na kayo at matulog. Sige na. Maliit na kapatid, tara na. Kuya, ang litrato sa kwintas mo parang iba na kaysa sa dati. Ashat, sabi ni Lolo, isang superhero na may maskara ang mama ko, hindi pwedeng makita ng iba ang mukha niya, kaya pinalitan ang litrato. Maliit na kapatid, dapat tulungan mong itago ang sikreto ni Kuya ha. Sige. Pangako ni Sixie, wala akong sasabihan. Bakit gabi ka na pumunta rito? President Gao, sir. Nandito po ako para humingi ng tawad. Hindi ko po talaga alam dati na itinatago nyo ng asawa nyo ang inyong pagkatao, kaya nasira ko ang investment plan. Sana po ay maaari ninyong... Hindi mo kasalanan iyon. Hindi ko natingnan ng maigi ang plano, kaya nagkagulo. Umuwi ka na. President Gao, sir, tanggapin nyo na po itong regalo, kundi ay talagang mabibigatan ng loob ko. President Gao, ano po ba itong ginagawa nyo? Napakarami nyo nang naitulong sa amin, hindi na namin matatanggap itong regalo, kunin nyo na po ito pabalik. Kayo si Dimei, tama? Dati ko pa po naririnig kay Lolo Gao ang tungkol sa inyo, ngayong nagkita na tayo, totoo ngang napaka-eleganting babae ninyo. Napakagalante nyo naman po. Kung walang bagay, dagdagan ng bayad at maghanap. Kahit ang pagkuha ng tagalinis, na simpleng bagay lang ay hindi nyo magawa. Bukas na bukas din, umalis ka na sa kumpanya. President Gao, naghahanap po ba ang kumpanya ng tagalinis? Opo. Sa panahon ngayon, mahirap para sa mga manggagawa ang makahanap ng trabaho, pero ang mga kumpanya ay hindi rin makahanap ng tao. Lahat ay nahihirapan. Ano po kaya? Baka pwedeng tingnan nyo kung pwede ako. Napakabilis at masipag po akong magtrabaho. Yun po ba? Hindi pwede. Bakit po? Suyun. Madumi at nakakapagod ang maging tagalinis. Ang pinakamahalaga ay ayaw kong mahirapan ka. Gao, matagal ko na itong hindi nasasabi sa iyo. Sa totoo lang, natanggal na ako sa trabaho dati pa. Nitong mga nakaraang araw, nahihirapan akong makahanap ng trabaho. Ano? Dimei, pumapayag na po ako sa hiling nyo. Pumasok na po kayo sa kumpanya bukas. Talaga? Salamat po ng marami. Mula ngayon, sa Gaussian Group na ito, hindi ba't dapat palitan na ang pangalan nito sa apelyido mo? President Gao, ano po ang pinagsasabi nyo? Alam ko pong nag-aalala kayo kay Madam? Kaya dala lang po ng silakbo ng damdamin.
Ang Department ng Paglilinis at ang Opisina ng Presidente sa itaas na palapag ay may layong mahigit 20 palapag. Huwag po kayong mag-alala, paniguradong hindi kayo magkakasalubong. Hay, sana nga ay ganoon na lang. Ipakikilala ko kayo. Ito ang ating bagong tagalinis. Magkakilala muna kayo. Miss Jiang, maiwan ko na kayo at may kailangan pa akong asikasuhin. Sige po, salamat po sa inyo. Kamusta sa inyong lahat? Ako si Zhang Shuyun. Sana po ay maging maayos ang pakikitungo niyo sa akin. Huwag kang mag-alala. Dahil inirekomenda ka ni President Gao, hindi kami mangangahas na kalabanin ka, hindi ka namin aabalahin sa mga mabibigat na gawain. Sa panahon ngayon, kahit sa paglilinis, ay kailangan pa rin mahiya sa ibang tao. Nakakaasar talaga. Tumabi ka nga. Huwag kang humarang sa trabaho ko. Hindi naman po sa ganoon, yung ano kasi, ako, hindi rin naman kami ganoon kalapit ni President Zhang. Ituring niyo na lang akong isa sa inyo. Sige ba? Linisin mo muna ang buong gusaling ito, lahat ng opisina, siguraduhin mong malinis na malinis. Doon ka pa lang namin ituturing na kasama. Dahil sa pabor ni President Gao, para sa alang-alang kay Lao Gao, kaya ako pinayagang pumasok sa kumpanyang ito. Hindi ko dapat bigyan ng sakit ng ulo si President Gao. Anong ginagawa mo rito? Alam mo ba kung nasaan ka? Ang lakas ng loob mong pumasok dito. Opisina ito ni President Gao. Bukod kay President Gao at sa kanyang mga apo, walang kahit sinong pwedeng pumasok dito. Pasensya na po, pasensya na. Unang araw ko po ito sa trabaho, wala po akong alam sa patakarang ito. Bakit hindi ka man lang nagtanong? Wala ka bang alam sa patakaran? Bakit hindi ka magtanong sa ibang mga katrabaho mo? Umalis ka na rito. Bilis. Lola! Lola? Chen, Sisi, anong ginagawa ninyong dalawa rito? Parang may mali. Hindi ba tinihatid kayo ng lolo nyo kaninang umaga sa eskwelahan? Nagpunta po kami rito para hanapin ang aming lolo. Lao Gao, bakit nandito ka rin? Lao Gao, anong ginagawa mo rito? Kakalabas mo lang sa opisina ni President Gao. Kasi po, nakikita ni President Gao na nahihirapan na ako sa pag-deliver at gusto niya rin na bilang mag-asawa ay maging mas madali para sa atin na magkita, kaya pinag-resign niya na ako sa trabaho ko para maging personal na driver niya. Kaya ayun, pumunta ako sa opisina niya para pag-usapan ang bagay na ito. Talaga? Eh bakit? Lao Gao, may itinatago ka ba sa akin? Sabi kasi ng guard kanina, ang opisina ni President Gao ay para lang sa kanya at sapo niya. Paano nalaman ni Chen ang password na yun? Iyon kasi. Ano? Lola, narito kami para puntahan ang Lolo Gao sa loob. Gusto ako ni Lolo Gao. Palagi niya akong pinapapasok para maglaro, kaya sinabi niya sa akin ang password. Tama iyon. Siguro ang guard ay madalas nakikita si Chen dito, kaya naman inakala niyang siya ang apo ni President Gao. Ganoon ba? Hindi naman sa pinagsasabihan kita, pero kahit hindi naiinis si President Gao sa bata, at dahil lang sa mabuti siyang tao, dapat alam mo pa rin ang tamang asal. Nagbibigay ka pa ng abala sa iba. Opo. O sige, iuwi ko muna ang bata. Magtrabaho kayo ng mabuti, hindi na muna kita iistorbohin. Sige po. Alis na tayo. Uuwi na tayo. Okay ba yun? Opo, sige po. Zhang Shuyun, anong ginagawa mo rito? Zhang Shuyun, anong ginagawa mo rito? Tabi. Alam ko na. Siguro kaya ka nandito ay dahil wala kang mapapala sa walang kwenta mong asawa? Kaya gusto mong maging cleaner dito para magamit ang pagkakataong ito na akitin si President Gao. Tama ba? Zhao Lily, ayusin mo ang pananalita mo. Natamaan ka ba dahil nabisto ko ang masamang balak mo? Tumingin ka muna sa salamin, tingnan mo ang sarili mo. Para kang lantang gulay na puro kulubot ang mukha, tapos aakitin mo si President Gao? Wala ka talagang hiya. Ikaw ang mukhang lantang gulay na puro kulubot. Ano bang ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Alam mo ba kung gaano kamahal ang damit na ito? Ikaw na bata ka. Sinira mo pa ang gagawin kong plano para kay President Gao. Humanda ka, parurusahan kita. Siya nga pala, kumusta na ang paghahanda para sa reunion namin ng mga kaklasiko sa susunod na linggo? Huwag po kayong mag-alala, President Gao, na i-reserve ko na po ang banquet hall doon po mismo sa ating Shenghao Hotel. Kasalukuyan na ring inihahanda ng mga staff ang lugar. Mabuti.
Para sa reunion na ito, bukod sa mga lokal na kaklase, marami ring darating galing sa ibang bansa at ang bawat isa sa kanila ay kilalang mga eksperto sa negosyo. Mahalaga ito para sa pakikipagtulungan ng grupo sa ibang bansa. Kaya naman, magdagdag ka pa ng mga tauhan doon. Ayaw ko ng anumang pagkakamali. Opo, sir. Anong ginagawa mo? Nabubuwang ka na ba? Nagawa mo pa akong itulak? Ikaw naman talaga ang unang nangapi sa dalawa kong anak. Aba, matapang ka na ah. Masamang babae. Inaapi mo kami ni Lola. Kapag nalaman ito ni Lolo, hindi kanya mapapatawad. Ikaw na bata ka. Kilala mo ba kung sino ang lolo mo? Sino ka ba sa akala mo? Umalis ka sa dinadaanan ko. Sisi. Sisi? Sisi, patingin kay Lolo. Nasaktan ka ba? President Gao, tamang-tama po ang dating nyo. President Gao, ano po ito? Gusto mong apihin ang pamilya ko? Wala kang karapatan. Sabihin mo sa head nyo, tanggal ka na sa trabaho. Magsama ka na ng gamit at umalis. Sus! Nakikipag-usap ako kay President Gao? Wala kang karapatang sumingit? Ambos na delivery driver ka lang. Ang desisyon ni Laugao ay desisyon ko rin. Mga tao, ilabas niyo ang hibang na babaeng ito. President Gao? President Gao? Parang awan nyo na. Patawarin nyo ako. Maawa po kayo. Hindi ko pwedeng mawala ang trabahong ito. Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. President Gao! Huwag! Bitawan niyo ako. President Gao, nakikiusap ako sa inyo. Para doon sa Dimay? Ikaw at ang dalawang bata, siguradong nabigla kayo. Ganito, bibigyan kita ng ilang araw na leave. Ipapahatid kita kay Laugao. Magpahinga ka muna. Wag na po, may trabaho pa ako. Hindi pa po ako tapos. Pero, napakalaking kumpanya ng President Gao. Hindi sila mawawalan kung wala ka ng isang araw. Tara, isama mo na ang mga bata pa uwi. Salamat po. Tara na. Araw-araw kang wala sa bahay, lagi ka pang lasing. Li Chuang, gusto mo pa bang ituloy ang pagsasama natin? Asawa ko. Makinig ka muna. Naging busy lang ako. Busy para sa alumni reunion ni President Gao. Kalahati ng mga tao sa kumpanya ay abala sa bagay na ito. Kapag naging maayos ang lahat, mapopromote at tataas ang sahod ko, napakadali na niyan. Kalahati ng kumpanya? Ibig sabihin pati yung janitor sa grupo, kailangan ding tumulong doon? Oo naman, syempre. Gusto ko ng tubig. Asawa ko, tubig. Zhang Shuyun, ang yabang mo dahil lang ba may proteksyon ka ni President Gao? Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong mawawala ang lahat sa iyo. President Gao, ang disenyo po ng lobby ay base sa inyong kahilingan na muling palitan. Maaari niyo po bang tingnan kung ayos na ito? Maayos naman. Isulat nyo rito sa bahaging ito, muling pagtitipon ng mga kaklase, pagkakaibigang panghabang buhay, magkatuwang sa pagunlad, at sama-samang pagtatagumpay sa hinaharap. Laugao, Anong nangyayari? Bakit nandito si Shu Yun? Mukhang nung sinabihan ni Lau Qian ang cleaning department para tumulong, nakalimutan niyang paalalahanan ang manager ng departamento. ang mga taong ito, mukhang lahat sila ay mga big boss sa kumpanya. Bakit ganoon na lamang ang respeto nila sa iyo? Hindi. Ito ay dahil sa autoridad na binigay sa akin ni President Gao, hindi siya nagtitiwala sa ibang tao. Kaya pinapunta niya ako rito para tulungan siyang bantayan ang ayos ng piging. Ganoon pala kalaki ang tiwala ni President Gao sa iyo, kaya dapat ay paghusayin mo ang iyong trabaho. Huwag mong sisirain ang tiwala niya. Dapat ay maging masuri ka sa pag-inspect. Huwag kang mag-alala. Ginagawa ko ang trabaho ko ng maigi. Mr. Gao, hindi ko inaakalang matapos ang maraming taon, napakisig mo pa rin hanggang ngayon. Peter, bumabalik na naman ba ang sakit mo na hindi nakakakilala ng mukha? Ako si Laugao, ang kaklase mo, noong kolehiyo. Oh sorry, bakit parang tumanda ka na ng sobra? Hindi talaga natin mapipigilan ng pagtanda. Assistant Chen, pakiusap, paupuin mo na si Peter sa pwesto niya. Sir Peter, halina po kayo. Sa lahat po, ang ating President Gao ay naghanda ng espesyal na song performance para sa inyong lahat, kaya pakiusap po na maupo na tayo upang sabay-sabay nating panoorin ang susunod na pagtatanghal. Tuloy po kayo. Nakakatawa naman ang dayuhang ito. Malayo naman ang hitsura mo kay President Gao, pero nagkamali pa rin siya. Sa tingin nila sa atin, at gaya ng tingin natin sa kanila, parang mga dahon lang tayo sa iisang puno.
lahat ay magkakahawig. May punto ka rin dyan. Naku, hindi po maganda ito. President Gao, may nangyaring masama sa mga performer. Ano? Ang mga singers, para sa performance, ay kumain ng mga cake sa lamesa kanina, bigla silang sinikmura at sumakit ang mga tiyan, ngayon ay nakahiga silang lahat sa lounge sa backstage at hindi na makabangon. Ano? Hindi ko ba nasabi sa inyo na ang okasyong ito ay napaka-importante? Sinihan ko na kayong mag-ingat at mag-ingat ng mabuti. Ano ba ang klaseng trabaho ang ginagawa nyo? President Gao, hindi nyo naman po pwedeng isisi sa akin ang lahat. Ang mga cake na iyon sa lamesa, lahat ng iyon ay si Zhang Shuyun ang may pananagutan doon. Nasilip ko na, na-check ko naman lahat iyon, lahat ay bago at sariwa, walang problema sa mga iyon. Paghahanda lang ng cake, ganito pa ang nangyari. Tingnan mo, nagdulot ka ng malaking problema ngayon. Zhang Shuyun, binigyan mo ng malaking sakit ng ulo si President Gao. Tingnan natin kung paano mo aayusin ito. President Gao, pwede ba tayong makahanap agad ng ilang mga marunong kumanta? Ako na ang magbabayad sa kanila. Sa ganitong oras para kumuha pa ng performer, huli na ang lahat. Wala nang sapat na oras. President Gao, ano po, nakasali na ako dati sa ating square dance team doon sa singing contest. Gusto niyo bang ako na lang ang sumubok? Shuyun, sigurado ka bang kaya mo ito? Zhang Shuyun, bibiro ka ba sa amin? Inakala mo ba ang mga kaklase ni President Gao ay katulad lang ng mga nasa parke, na walang gaanong alam, at ang alam lang ay sumayaw ng mga luma na kanta. Napakataas po ng kanilang panlasa. Kung ganoon, wala na po tayong ibang paraan sa ngayon. Tingnan mong mabuti. Ang mga panauhing dayuhan, anong klaseng tao ba sila? Kapag pumalpak ka sa pagkanta, pananagutan mo ba ang magiging resulta nito? Ang tanda-tanda mo na, pero kung magsalita ka ay parang bata, wala kang kwentang kausap. President Gao, ang mga aktor po na iyon, ito ay dahil din sa kinain nilang mga tinapay na ginawa ko, kaya nagkaroon sila ng problema. Kaya sana po ay hayaan niyo akong bumawi sa aking nagawa. Hayaan niyo po akong subukan ito. Sige, pumapayag akong umakyat ka sa entablado. Ginoong Gao, gusto nyo ba talaga kaming anyayahan? Maaari na ba kaming manood ng pagtatanghal? Assistant Chen, ano po ba ang sinasabi ng dayuhan na ito na hindi ko maintindihan? Hinihiling po ang inyong pasensya habang naghihintay. Anong pakulo naman itong ginagawa ni Gao? Kanina noong kaharap ang dayuhan, hindi pa niya inamin ang kanyang pagkakakilanlan. Ngayon naman ay hinahayaan lang niya ang lahat na maupo at maghintay rito. Naghahanap talaga siya ng ikagagalit ng mga tao. Anong nangyayari? Itutuloy pa ba ang reunion ng mga magkaklase na ito? Ang tanyag na Gaussian Group. Bakit ganito ang takbo ng kanilang pagdiriwang? Sino pa kaya ang gustong makipagtulungan sa kanya? Tama. Totoo yan. Isang sorpresa po ang galing ng misis nyo. Laging simple lang si Mrs. sa araw-araw, pero kapag nag-ayos na siya, napakaganda niya talaga. Hindi ko rin po iyon inaasahan. Napakaganda ng palabas. Ang ngiti ng ginang na ito ay kasing tamis ng kanta. Zhang Shuyun, hindi ko hahayaan na ikaw ang magbida rito. Maaari po bang magtanong? Dahil lang galing pa po kami sa iba't ibang mga bansa, bakit ang ginagamit mo ay ang wikang Tsino na hindi namin naiintindihan? Hinahamak nyo ba kaming mga dayuhan? May punto ang sinasabi niya. Isang kanta lang sa wikang Tsino ang inihanda, hindi nga nito naipakikita ang ating mabuting pakikitungo sa mga panauhin. Mukhang itong reunion na inihanda ni President Gao ay magiging sentro ng usapan at panlilibak. Mga panauhin, kumalma po muna kayo. Pagpasensyahan niyo na ang pagkukulang ko. Dahil mukhang bitin pa kayo, aawit po akong muli. Wow! Ang galing niyon! Hindi talaga pahuhuli sa mga kabataan. President Gao,
Hindi ko inakala na ang husay sa wikang banyaga ni Mrs. May ibubuga talaga siya. Paano nangyari ito? Ang probinsya ng iyan, marunong kumanta sa Ingles? Ituloy ang plano. Dahil ay inulit mo ng kantahin ang iyong awitin, bakit Ingles pa rin ang ginagamit mo sa halip na wikang Pranses o kaya naman ay ibang mga wika? Minamaliit mo ba kaming mga iba pang kamag-aral na taga-ibang bansa? Tama siya? Naglakbay pa kami mula sa malayo, nanggaling pa kaming Korea para rito sa reunion. Hindi nyo ba kami kayang asikasuhin ng maayos bilang inyong mga kamag-aral? Kung hindi nyo kami tatratuhin ng maayos, ay sayang lang ang oras namin dito. Mas mabuting umalis na lang tayo. Bakit biglang kailangang umawit ng napakaraming wika? Halatang sadyang gumagawa sila ng gulo. Nasa panganib ang sitwasyon ni Mrs. Siya, sa contest lang siya ng kantahan pwedeng magsanay dahil hindi talaga siya uubra sa mga profesional na mang-aawit. Ngayong beses na ito, napahiya na ng husto ang Gaussian Group dahil sa kanya. Ang mapahiya ay maliit na bagay lang, ngunit ang mga naririto ngayon ay mga malalaking negosyante mula sa ibang bansa at ang bawat salita nila ay may bigat. Baka pati ang presyo ng shares ng Gaussian Group ay maapektuhan din. Jiang Shuyun, pagkatapos ng gabing ito, wala na kahit sino ang susuporta sa iyo at sa walang kwenta mong asawa? Kung magpapatuloy ito, ang pakikipagtulungan ng ating grupo sa iba't ibang kumpanya sa ibang bansa ay siguradong mabibigo na. Ano na ang gagawin natin? Ipaalam sa lahat, ihanda nyo agad ang ating Plan B. Opo. Minata lang pala natin ang babaeng ito. Wow, nakakanta ka sa napakaraming iba't ibang wika? Talagang napakahusay niya. President Gao, hindi kaya pati ang misis mo ay nagtago ng kanyang pagkakakilanlan noong nagpakasal siya sa iyo? Ang totoo niyan, baka siya rin ay isang female CEO ng isang malaking grupo. Huwag kang magbiro ng ganyan. Ang matandang walang hiya na ito, kanino kaya at saang lugar natutunan ang mga walang kwentang bagay na iyan? Isang simpleng piging lamang ito, kaya itong ayusin ng Gaussian Group. Napakadetalyado ng inyong pagpaplano. Naniniwala ako na sa mundo ng negosyo, mas higit pa kayo sa iba. Salamat po, maraming salamat. Masayang makatrabaho kayo. Salamat po, maraming salamat po. Shuyun, hindi ko inaasahan na marami ka palang inilihim sa akin. Gao, Kailan mo pa natutunan ang napakaraming lengguaheng iyon? hindi naman ako ganoon kahusay. Naisip ko lang kasi noon na sumisikat ang mga kantang iyon, kaya sinabayan ko lang sa radyo para matutunan. Ang mga bagay na basta lang pinag-aralan ay nakatulong pa para malutas ang malaking problema ng grupo. Ikaw talaga ang aking asawa. Dimay, dahil ngayong ang Gaussian Group ay nakapagtatag na ng partnership sa maraming kumpanya sa ibang bansa, napakalaki po ng inyong naitulong. Nagdesisyon ako na itaas ang inyong posisyon at sweldo. Totoo ba? Siyempre naman. At saka, mapopromote ka pa. Ikaw ang magiging manager ng maintenance department. Mabuti naman. Maraming salamat po, President Gao. Sabi ko na nga ba, gaganda rin ang buhay natin. Huwag kang mag-alala, Shuyun. Sa mga susunod na araw, siguradong magiging mas mabuti ang lahat. Sumama ka kay President Gao para ihatid ang mga bisita. Sige po. Ay, sandali, iyong regalo ko para kay President Gao ay naiwan ko sa sasakyan. Kukunin ko lang ha, antayin mo ako. Sige, bumalik ka agad. Hello Papa, tapos na ang misyon namin. Kaya nakabalik na kami. Nandito kami ngayon sa baba ng hotel natin. Nandoon kayo sa room 806, di ba? Pupunta na kami rito ngayon para kunin sa inyo ang susi ng villa. Toy, pwedeng magtanong, nasaan na sina President Gao? Si President Gao at ang kanyang mga tauhan ay sabay na pumunta sa room 806. Puntahan nyo na lang sila doon. Wala ka kapag walang kailangan, naaalala mo lang ang papa mo kapag may kailangan ka. Naku, Pa, naging masyado lang kaming busy sa trabaho. Pero huwag kayong mag-alala. Ngayong nakabalik na kami ni Nanan para mag-leave, tiyak na sasamahan namin kayo ng matagal. Hindi ako naniniwala sa mga pambobola mo. Nanan, gaano ba kayo katagal dito sa pagbalik nyo? Pa, hindi namin masabi dahil nakadepende iyon sa aming misyon. Pero dahil payapa naman ang kalagayan sa mundo ngayon, sa tingin ko
ay wala namang biglaang misyon. Mabuti naman kung ganoon. Nanan, yung tungkol sa nanay mo. Sa ngayon, ay wala pa rin kaming balita. Paumanhin po, pasensya na po talaga. President Gao, mayroon po akong sasabihin. Naiintindihan ko. Papunta na. Aalis na po muna kami ni Nanan. Nanan, tungkol sa nanay mo, huwag kang masyadong mag-alala. Magkakaroon din ng malinaw na resulta ang lahat. President Gao, Ano na ang lagay ng ating iniimbestigahan? nalinaw na po ang lahat. Ang mga dayuhang gumagawa ng gulo, pati na ang mga panis na kakanin, ay kagagawan ng mag-asawang Zhao Lili. Paulit-ulit na nilang sinasaktan si Shuyun, talagang hindi nila ginagalang ang pamilya ni Gao Baichuan ipaalam sa lahat. Mula sa araw na ito, hindi na sila maaaring tumapak pa sa Haichenge. Masusunod po. Laugaw, nasaan si President Gao? President Gao, Lao Gao. Umalis na si President Gao. Si Shuyun naman, ang ating regalo ay ibibigay na lang natin sa ibang araw. Tara na, umuwi na tayo. Ate Chunhua, siya po ang personal na itinalaga ni President Gao bilang manager ng cleaning department si Jiang Shuyun. Kayo na po ang bahala sa kanya. Ang walang hiyang Zhang Shuyun na iyon. Dahil lang kilala niya si President Gao, inapina niya ang anak at manugang ko at pinalayas pa sila sa Haichenge. Chunhua, ang masamang babaeng iyon, dapat kang mag-ingat sa kanya. Isang hamak na janitress lang, na naging manager sa loob lang ng isang gabi. Bakit ko naman kailangang maging mabait sa kanya? Nagbibiro po kayo, Ate Chunhua. Naging maswerte lang po talaga ako. Zhang Shuyun, makinig ka. Kung gusto mong magtagal dito sa Gaoshan Group, dapat kang sumunod sa akin. Kapag nagtangka kang agawin ang pwesto ko, tandaan mong pagbabayarin kita. Sabi ko sa inyo, Papa, para lang maitago ang inyong pagkatao, pati ba ang sarili nating lumang bahay ay itatakwil nyo na? Alam nyo po bang wala na kaming kuryente sa bahay? Sige, sasabihan ko si Assistant Chen na pumunta dyan. Teka pa, magpadala na lang po kayo ng cleaner. Kailangang malinisan ng maayos ang bahay. Naintindihan ko, pasaway na bata. Sige po, Assistant Chen. Sisiguraduhin naming matatapos ang trabaho. Pumunta kayo sa villa ni na President Gao at linisin niyo itong mabuti. Opo, Ate Chunhua, pero may mga dokumento pa po akong kailangang asikasuhin. Huwag mo akong pilosopohin. Bakit? Isang araw o dalawa ka pa lang dito pero ayaw mo nang sumunod? Isa ka lang namang basurang cleaner, tapos gusto mo pang humawak ng mga dokumento? Ang mga basura ay para lang sa basura. Pumunta ka na doon. Bilis. Sige po, pupunta na ako. Nanan, bakit wala pa rin kaya yung taong ipinadala ni Papa? Huwag kang mainip. Malamang, kailangan din nila ng oras para makarating. Heto na yun. Andyan na sila. Hello. Pinadala ako ni President Gao para ibigay ang electricity card at para maglinis. Okay. Tuloy ka. Sa sala, kusina at iba pa. Halos tapos na kaming maglinis diyan. Ang kailangan mo na lang gawin ay siguraduhing malinis ang mga kwarto sa taas. Sige po. Tie? Nandoon po ang hagdan sa gilid. Pasensya na po, aakyat na ako para maglinis. Magandang araw po, President Gao. Nasaan si Shuyun? Pinadala siya ni Manager Zhao sa bahay niyo para maglinis. Ano? Halo, Papa? Ahi. Ang taong naglilinis sa villa
ay ang tita Shuyun mo. Nandoon pa ang litrato ko sa kwarto. Huwag na huwag mo siyang hahayaang makapasok doon. Kaya pala gustong-gusto ni Lao Gao ang polo na iyon, dahil pala iyon sa impluwensya ni President Gao. Tie. May lakad pa kami ng asawa ko mamaya. Mukhang tapos ka na naman mag-ayos. Kaya baka gusto mong mauna na. Sige, mauuna na po ako. Sige po. Paalam. Nako, si Itay talaga. Tungkol po sa aking ina, salamat po sa lahat ng tulong nyo. Inay, nasaan ka ba talaga? Kuya, hindi ba't sa bahay tayo kakain? Bakit tayo pumunta sa malaking villa ni Lolo? Maliit na kapatid, narito ang mga magulang ko. Susunduin natin sila para sabay na tayong umuwi. Walang tatay si Sisi. At matagal na rin niyang hindi nakikita ang kanyang nanay. Maliit na kapatid, huwag ka nang malungkot. Mula ngayon, ang mga magulang ni Kuya ay magulang mo na rin. Opo. Batang amo, munting binibini, pasok po kayo. Chen, Sixi, Lola! Lola? bakit kayo nandito? At bakit kayo bumaba sa isang mamahaling sasakyan? Narito po kami para hanapin ang tatay at nanay ni Kuya. Lola, nandito po kami para sunduin kayo pa uwi. Maliit na kapatid, hindi pwedeng malaman ni Lola na ang lolo ay isang sobrang yamang tao, kundi ay hindi po niya tayo bibigyan ng baon. Pauwi? Opo, Lola. Nagpaalam na po si Lolo kay Lolo Gao para payagan kayong lumiban. Ang marangyang kotseng ito ay hiniram din namin kay Lolo Gao para sunduin kayo. Lola, uwi na po tayo agad. Chen, Sishi, marami pang kailangang tapusing trabaho si Lola. Ganito na lang, iuwi na ni Chen si maliit na kapatid. Kapag natapos ko na ang trabaho ko, pupuntahan ko kayo agad. O sige ba? Lola, pwede po ba akong sumama sa inyo? Gusto po kasi kumain ni Sixi ng cake doon sa malapit sa kumpanya. Sige, bibili tayo ng cake mamaya. Lola, hindi pa po ako tapos sa homework ko sa kindergarten. Gusto ko na pong umuwi para tapusin yon. Sige. Pero, huwag po kayong mag-alala, Lola. Ihahatid naman po ako ng uncle na may magandang kotse. Sisiguraduhin kong makakauwi ako ng ligtas. sige. Kapag nasa bahay ka na, huwag mong kalimutang tumawag sa akin. Opo, Lola. Bye-bye po. Firm. Maliit na kapatid. Bye-bye. Bye-bye po. Mag-iingat ka doon. Paalam. Paalam po. Tatay, nanay. Chen, halika rito. Tingnan nga ni tatay kung tumaba si Chen. Nay, Bakit parang narinig ko si Nana na tinatawag ako? Ate Shuyun, bakit hindi ka pa nakakabalik? Hindi ka makita ni Ate Chunhua at galit na siya ngayon. Sige. Pabalik na ako agad, pabalik na talaga ako. Tara na. Nanan, anong sinasabi mo? ako. Namamalikmata lang ba ako? Wala lang iyon. Tara na, Sige, anak. Tara na. Uwi na tayo. uwi na tayo. Hindi pwede. Kanselado ang family dinner ngayong gabi. Bago pa ako makaamin ng totoong pagkatao kay Tita Shuyun, hindi kanya pwedeng makita sa bahay. Ay naku pa, wag po kayong mag-alala. May paraan na ako para magpaliwanag. Sinisiguro kong hindi mabubunyag ang sikreto nyo. Pero hindi pa rin pwede. Pa, dadaan na kami sa tunnel. Mahina na ang signal. Ibababa ko na. Hello? Hello? Inuutusan ang isang manager na parang janitor lang? Zhou Chunhua, ayaw mo na ba sa trabaho mo bilang department manager? Pasensya na po, President Gao. Mali po ako. Nagsalita lang po ako ng hindi nag-iisip. Huwag niyo po sana akong sisisantehin. Lao Gao. Si Ate Chunhua, siya. Ang taong iyon ay nakasakit sa loob ni President Gao.
Nakikita niyang malapit ako kay President Gao kaya gusto niya akong humingi ng paumanhin para sa kanya. Driver ka lang. Huwag ka nang masyadong makialam sa mga ganyang bagay sa susunod. Sige. Sisi, sasama ka ba kina lolo at lola pa uwi? Sige na, Sige po. tara na. Bato-bato pick. Mama, ang sintas niyo po maluwag na. Itutali ko po para sa inyo. Mama, ang pagkakaposas ng sintas ni Chen, hindi ba ang ganda? Nanan, tingnan mo. Ang pagtali ng sintas na ganito, hindi ba mas magandang tingnan? Chen, kanino mo natutunang magtali ng sintas ng ganyan? Kay Lola po. Bakit po, Mama? Kay Lola? Lola, Nasa bahay ba si Chen? Sa may bukana ng subdivision, namimigay sila ng libreng red bean dumpling. Hindi ba't paborito iyon ng lola mo? Huwag mong kalimutang sabihan ng lola mo na kumuha pag-uwi niya ha. sige po, Lola Wu. Alis na muna ako. Dati-rati, paborito rin ni Mama kumain ng matamis na dumpling na may lamang red bean. Tulungan din natin si Tiye na kumuha ng dumpling. Sige. Opo. Ahi, paano ang tungkol sa organisasyon? Huwag kang mag-alala. Ako na ang magpapaliwanag kay Papa. Mauna na tayo doon. Sandali, pag-iisipan ko muna ito. Medyo kinakabahan ako na makilala ang anak at manugang mo. Bakit ka naman kakabahan? Ikaw ang nakatatanda, sila dapat ang kabahan. Marunong ka talagang magpakalma. Dahan-dahan lang. Sabi ko sa sarili ko, kung mas maaga sana akong nakauwi, siguradong hindi sila aalis nang walang laman ang tiyan. Walang makakapagsabi sa mangyayari sa trabaho, kaya huwag mo nang sisihin ang sarili mo kapag nagkaroon sila ng libreng oras. Tiyak na babalik silang muli. Lola, ito po. Amuyin niyo po itong mabangong amoy para hindi na kayo malungkot. Ang amoy na ito. Ma, para sa inyo ito. Ako mismo ang naghalo ng mga herbal na gamot sa loob niyan. Hindi ba madalas sumasakit ang ulo nyo? Makakatulong ito para mabawasan ang sakit. Chen, kanino galing ang sachet na ito? Sino ang nagmamayari ng pabangong supot na ito? Chen, Siksi, maghugas na kayo ng kamay at kakain na. Lola, halika po. Maghuhugas na po tayo ng kamay. Miss, bibili ka na naman ba ng kakanin para sa nanay mo? Ito po kasi ang paborito ng nanay ko. Dapat lang na maging masunurin at maalaga ang anak, di ba? Sige po, una na ako. Nanan, tikman mo ito. Ito ay kakaning may palaman na bean paste. Napakasarap nito. Ma, pakitabi na lang po iyan. Hindi po ako mahilig sa matamis. Gusto ko po ay iyong maalat. Tikman mo muna para malaman mo. Bilis, dalian mo. Magandang araw po. Gusto ko po sanang bumili ng kakaning may palamang red bean. Laugaw, sila na kaya ang bumalik. Ako na ang magbubukas ng pinto. Nanan? Sa wakas si Mama. Tiye, ito po ang mga rice dumplings na inihanda para sa inyo ng manugang nyo. May kailangan lang po siyang puntahan, kaya ako na po ang naghatid sa inyo nito. Maraming salamat po. Sir, hinahanap niyo po ba ako? Nanan, may balita na tungkol sa iyong ina. Base sa impormasyong nakuha, huling nakita siya malapit sa Gaussian Group at malaki ang posibilidad na nagtatrabaho siya sa loob ng Gaussian Group. Sa Gaussian Group? Kung ganoon, hihingi ako ng tulong sa biyenan ko. Wang Nanan, dahil espesyal ang katungkulan mo sa lahat ng gagawin mo, tandaan mo, huwag kang kukuha ng atensyon sa maraming tao. Naiintindihan ko po, sir. Ako na po ang bahala sa bagay na ito. Mabuti.
Nanan, bakit ganito? Pa, may misyon po akong kailangang gawin. Sa loob ng commercial area na ito, kailangan ko ng undercover na pagkakakilanlan. Baka po pwedeng sa kumpanya ay mabigyan niyo ako ng posisyon? Ang admin department kani-kanina lang ay naghahanap ng mga interns. Subukan mong pumasok doon. Salamat po, Pa. Kapag nasa admin department ka na, dapat mong sundin ang mga patakaran, kung kanino dapat makinig at kung kanino hindi. Pag-isipan mong mabuti. Opo. Magtrabaho ka na. Tabi po, tabi. Paraan po. Paraan po. Paraan. Bakit ka lang nakatayo riyan? Bumalik ka na sa trabaho. Opo. Shuyun, Laugaw, anong ginagawa mo rito? birthday mo ngayon kaya? Halika na, dadalhin kita sa baba. Kakain tayo sa bagong bukas na restaurant. Sina Sixi at Chen ay naghihintay na sa atin sa ibaba. Tara na, tara. Totoo ba? Tara na. Chen, Sixi, Lolo, Lola, Dahan-dahan lang. Tingnan ko nga, gusto mo ba ng cake? kanino galing ito? Tagapangulo, ang mga dokumento para sa proyekto ni si Cheng. Asistenteng Chen, tinawag mo ba si Laugaw na tagapangulo? O ang asistenteng Chen, tinawag mo ba si Laugaw kanina na chairman? Hindi po, hindi po. Ang ibig kong sabihin ay si Chairman Gao po. Inuutusan si Laugaw na kunin ang mga dokumento ng proyekto para ipadala kay si Cheng. Pero malinaw ang narinig ko. Na ikaw, Assistant Chen, lalabas po muna ako kasama si Shuyun para kumain sa labas. Tungkol sa mga dokumento, ihahatid ko na lang mamayang hapon. Sige po, sige po. Shuyun, kailangan na nating umalis. Baka maunahan tayo sa upuan sa restaurant. Tara na. Chen, Sixi, masarap ba ang pagkain nyo? masarap po. Pero, kumpara sa luto ng katulong namin sa bahay, malayo pa rin ang lasa. Chen, nagsisimula ka na namang managinip ng gising? Inosenteng bata lang siya, ayos lang yun. Shuyun, ngayong tapos na tayong kumain, bumalik na tayo. Sige. Tara na. Nanan, eto ang binili ni Mama sa templo, isang pulang cinnabar bracelet. Sabi ni Master, poprotektahan ka nito para maging mapayapa ang buhay mo at manatiling malusog ang iyong katawan. Mayroon tayong tig-isa bilang mag-ina. Magandang araw po. Maaari ko bang malaman kung saan pumunta ang mga customer sa mesa na ito? Pasensya na, wala akong alam. Pero maaari niyo pong subukan sa front desk at ipatingin ang CCTV nila. Salamat po. Laugaw, naiwan ko ang gamit ko sa restaurant. Unahin mo na silang ihatid pabalik, hahanapin ko lang ang gamit ko. Shuyun, Pasensya na po, ma'am. Wala po kaming nakitang bracelet dito. Subukan niyo po ulit alalahanin. Baka naman sa ibang lugar iyon nalaglag. Salamat po. Huwag kayong mag-alala po. Ang aming CCTV ay gumagana ng 24 na oras. Tiyak na mahahanap po natin ang inyong ina. Ma'am, tingnan niyo po. Narito na ang taong hinahanap niyo. Xiaolu. May nag-return ng kape sa table 27, heto oh. Ma'am, huwag po kayong mag-alala. May paraan pa para ma-recover ang CCTV. Baka gusto niyo pong mag-iwan ng contact number at tatawagan namin kayo agad kapag naayos na. Mukhang iyan na nga lang ang magagawa. Nanan, pasensya na sa nanay mo. Naiwala ko ang pulseras mo. Nasaan ka na ba talaga? Miss na kita. Nay, nandito lang naman po kayo sa tabi ko. Pero bakit? Hindi ko pa rin po kayo mahanap. Nasaan ka na ba, Ate Shuyun?
nasa loob na ng opisina si Manager Zoe para mag-assign ng trabaho sa buong housekeeping department. Ikaw na lang ang wala. Sige po, papunta na po ako agad. Masyado lang siguro akong nangungulila kay Nanan kamakailan. Kaya bakit palagi na lang akong nagkakaguni-guni? Ate Chunhua, ako, may inasikaso lang po akong importante kanina kaya ako nahuli. Tungkol po sa nilalaman ng pulong na ito, maaari niyo po bang? May lakad ka? Zhang Shuyun, tingin ko ang pinagkakaabalahan mo ay ang pagpapalakas kay President Gao, di ba? Kung gusto mong malaman ang kailangang gawin sa trabaho, sasabihin ko sa iyo ngayon din. Kulang ng isang tao na magsisilbi sa mga intern sa susunod na linggo, pumunta ka doon. Nanan, tara na sa training. Sige, halika na. Kapag tapos na ang trabaho, umalis ka na dahil hindi ka karapat-dapat na makinig sa training class ko. Manager Zo, sumusunod ako sa mga utos nyo dahil kayo ang nakakataas sa akin, pero bago kayo maging isang boss, hindi ba dapat matuto muna kayo kung paano rumispeto ng kapwa-tao? Ikaw. Anong ginagawa mo? Pasensya na, akala ko ay ibang tao ka. Zhang Shuyun, anong kinababaliw mo diyan? Siguro ay hindi mo matanggap na pinalayas kita, kaya ka nang gugulo rito at naghahanap ng away. Lumayas ka na rito. Ikaw! Bakit parang pakiramdam ko na si Nanan ay nasa paligid ko lang, pero hindi ko siya mahanap? Masamang balita, President Gao. May balita mula sa mga tauhan sa baba. Sinabing nalamangan at naapi ang madam sa training room at pinalaya siya ngayon doon. Ano? Lolo, sasama si Chen Chen sa inyo para protektahan si Lola. Sasama rin si Sixi. Tayo na. Boss, hindi pa po nare-resolba ang problema ng nanay ko. Kung maaari po sa misyong ito, ay maghanap na lang po kayo ng ibang tao? Kasama Wang Nanan. Hindi sa ayaw naming pagbigyan ang hiling mo, kundi dahil ang misyong ito ay puno ng mga panganib. Bukod sa iyo, wala nang iba pang makakagawa nito. Sige po. Babalik na ako sa grupo. Ma. Nanan, ikaw ba talaga yan, Nanan? Ma. Ikaw nga. Lola. Lola. Hindi kita hayaang saktan si Lola. Umalis ka rito. Sisi? Ako ito. Ang nanay mo? Anak. Ma, matagal ko na kayong hinahanap ni Sisi. Buti at nakauwi ka na. Mabuti at nakauwi ka na. Mama, miss na miss ka rin po ni Sisi. Miss na miss ka rin ni Mama? Sorry at nagkulang ako sa'yo. Sa susunod, ay babawi talaga ako kay Sisi. Tunay ko palang kapatid si Sixi. Ang galing. Shuyun, hindi ko inaasahan na ang manugang ko pala ay ang matagal mo nang nawalay na anak. Kung alam ko lang at gumawa sana ako ng paraan na mapagkita kayo ng mas maaga. Napakaliit nga ng mundo. Pero ang mahalaga ay muli nang magkakasama ang ating pamilya, ang mahalaga ay magkasama na tayo. Ma, kapag natapos na ang trabaho ko, babawi ako sa inyo ni Sisi. Pa, bakit gising pa po kayo ng ganitong oras? Nanan, gusto ko sanang aminin ang tunay kong pagkatao sa mama mo. Pero natatakot ako na baka. Pa, noong una naman ay nagkakilala lang kayo ni Mama sa isang blind date at wala pa kayong malalim na pinagsamahan noon, normal lang na may pag-aalinlangan ka at ayos lang na itinago mo muna ang pagkatao mo. Tama po si Nanan pa. Ang mga nangyari sa nakaraan,
Huwag niyo na pong sisihin ang sarili niyo. Tamang-tama at kaarawan na ni Mama sa susunod na araw. Gamitin niyo ang pagkakataong iyon upang ipaliwanag ang lahat sa kanya. Sige. Ito ang pinakabagong balita. Ang pinakamayamang tao sa lungsod, na si G. Gao Baichuan, ay kahapon lang ay nagbigay sa bahay ampunan ng Haicheng ng donasyong nagkakahalaga ng 50 milyong dolyar. Kasabay nito, ang bilyonaryong CEO ay nagpahayag din na sa hinaharap ay mas marami pang pondo ang ibibigay ng Gaussian Group para sa kawanggawa para sa mga bata upang tulungan ang mga batang walang matuluyan na muling makangiti. Ang pinakamayamang tao. Shuyun, tingnan mo. Anong nabili ko? Anong problema, Shuyun? Ano ito? Shuyun, pakinggan mo ang paliwanag ko. Sa totoo lang, ako. So ang nakalagay dito, lahat ba ito ay totoo? Ang ganito kalaking bagay, itinago mo sa akin. Nag-aalala ka ba? Nahabol ko lang ang pera mo, ha? Ano bang tingin mo sa akin? Shuyun, sa totoo lang, nung una pa lang, gusto ko na talagang aminin sa iyo ang pagkatao ko. Pero, wala lang pagkakataon. Sige na, sapat na, puro ka dahilan. Dahil hindi ka kailanman nagtiwala sa akin. Sige, mag-divorce na tayo. Shuyun, teka lang. Napakaayos naman ng pagsasama natin. Bakit mo gustong makipaghiwalay agad? Maayos ba sa tingin mo? Matagal na tayong magkasama. Ngayon ko lang nalaman na ganito pala. 10 bilyong dolyar, 100 bilyon, iyan ba ang tinatawag mong mahirap? Parang kailangan ko nang maglaan ng oras para makahanap ng bagong asawa na mayaman. Hindi ko naman talaga sinasadyang lokohin ka. Ma! Nanan, sakto ang dating mo. Umuwi ka na agad at mag-impake ng mga gamit. Isasama kita, pati sina Sixi at Chenchen. Aalis na tayo. Shuyun, Ma! Huwag po kayong magmadali. Sa totoo lang, ang ginawa ni Papa ay may sapat na dahilan. Sa mga nakaraan niyang blind date, puro mga kakaibang tao ang nakilala niya. Kaya, ang tungkol sa pagiging President Gaoshan niya, ang bagay na iyon, alam mo rin pala. Ang galing. Nagkakaisa pala kayong lahat, samantalang ako ay ibang tao lang. Masyado akong sagabal, aalis na lang ako. Ma! Maling-mali po ang iniisip niyo kay Papa. Sa totoo lang, si Papa, ang balak niya talagang gamitin ang kaarawan mo ngayon para bigyan ka ng sorpresa. Tingnan niyo, ito ang kipaw na siya mismo ang nagtahi para sa inyo. Gusto lang po niya kayong i-surprise. Shuyun, ang pakikipagsama mo sa akin ay hindi dahil sa posisyon ko. Ngayong araw, sasabihin ko sa iyo ang totoo kong nararamdaman. Simula nung araw na makilala kita, nakagawa na ako ng desisyon sa puso ko. Ang natitirang buhay ko, akong si Gao Baichuan, ay gusto lang ng payapa na makasama ka. Shuyun, happy birthday. Patawarin mo na ako. Mapagkakatiwalaan pa ba kita? Oo, Kahit anong mangyari sa hinaharap, hindi mo na ako pwedeng lokohin. susunod na po ako sa aking misis. Anong ginagawa mo? Tingnan natin kung gaano kakaganda. Sige na, sige na. Tingin na sa camera. 3, 2, 1.